Hanggang sa mamatay ako sa isinaplanong car accident na yon, doon ko lang nalaman na isa lang pala akong panapak sa isang matamis na romance story. Para iligtas ang lalaking yon, personal na tinanggal ni Su Waning ang oxygen tube ko, malamig na parang nagtatapon ng basura. Nabuhay muli. Bumalik sa gabi bago ang engagement party, sa laro ng katotohanan o dare. Ngayon, hindi na ako magpapakatanga. Tinitigan ko siya habang pinapahiya niya ako sa harap ng lahat para protektahan ang lalaking iyon. Ngumiti ako at hinalikan ang mortal niyang kaaway. Su Waning, bakit ka umiiyak? Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang ingay sa loob ng silid ay nakabibingi. Tumutugtog pa rin ang musika. Nanigas ang kamay ko sa ere. 3 segundo kanina, natalo ako sa katotohanan o dare. Sa panggugulo ng mga tao. Gusto kong yakapin ang aking fiance na si Su Waning. Bukas na ang engagement party. Dapat ay natural lang na gawin ito. Pero biglang umatras si Su Waning. Ang pandidiri sa kanyang mga mata ay parang kutsilyo na dumiretso sa akin. Jenchay, ang baho mo sa sigarilyo. Huwag mo akong hawakan. Sa harap ng lahat ng kaibigan at kasosyo, sinampal niya ang pagkatao ko. Nahihiya akong binawi ang kamay ko. Nagpanggap akong nakangiti at sinabi, nagyosi lang ako sa labas. Pasensya na, Waning. Maghihilamos lang ako. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. Namuo ang tensyon. Biglang sumabog ang isang electronic voice sa aking isipan. Nakakatawa. Akala ng taang lalaking ito na amoy sigarilyo lang ang problema. Pinoprotektahan ng bidang babae ang kanyang sarili para sa bidang lalaki, okay? Maliban sa bidang lalaki, sinumang humawak sa kanya ay magdudulot ng physiological na pagkasuklam. Hintayin mo lang. Pupunta na ang tanga sa banyo at kuskusin ang kanyang sarili hanggang sa magbalat. Tapos pagbalik niya, makikita niya ang bidang babae at ang bidang lalaki na umiinom ng alak ng magkasama. Natigilan ako. Sino ang nagsasalita? Lumingalinga ako. Iba-iba ang ekspresyon ng lahat. Walang nagsalita. Guni-guni, Jenchay. O kaya naman, gumalaw ang lalaki sa sulok. Si Luming, ang kapatid ni Su Waning na pinalaki niya at pinondohan. Kilala sa buong lugar bilang sakitin. Malambing siyang nagsalita. Ang kanyang maputlang mukha ay puno ng paghingi ng tawad. Tumayo siya na may hawak na baso ng alak. Kuya Jenchay, huwag kang magalit kay Ate Waning. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko. Nag-aalala si Ate Waning sa akin, kaya hindi siya maganda ang pakiramdam. Ang alak na ito ang ipambabayad ko sa iyo para sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin yon, itinaas niya ang kanyang ulo para inumin ito. Nababaliw ka na ba? Ilang araw pa lang nang gumaling ang iyong ulcer. Biglang nagbago si Su Waning na kanina lang ay iniiwasan ako. Agad siyang lumapit at inagaw ang baso ng alak sa kamay ni Luming. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Isa lang naman itong dare, bakit kailangan pang pilitin siya? Binalingan ako ni Su Waning na may masamang tingin. Ang kanyang tingin ay mas malamig kaysa kanina. Jenchay, ang laki-laki mo na. Naglalaro lang, kailangan pang maging petty. Gusto mo talagang makita si Luming sa ospital para lang masiyahan ka, no? Nakatayo lang ako doon, nanlalamig ang mga kamay at paa. Wala akong sinabi. Paano ako naging mapilit? Muling umalingaw ang boses sa aking isipan na may panunuya. Nandyan na. Ang klasikong eksena. Ang bidang babae, para protektahan ang bidang lalaki, ay pagalitan ang bidang lalaki dahil makitid ang pag-isip. Jenchay, kahit pa ibigay mo sa kanya ang iyong puso, hindi pa rin siya mag-aalala kay Luming kahit bahagya. Tutal, isa ka lang namang kasangkapan para magbigay ng pera at resources. Pagkatapos ng engagement party bukas, ang mga ari-arian ng pamilya Jiang ay ililipat na para bigyan ng daan si Luming. Kasangkapan. Paglipat ng mga ari-arian. Habang pinapanood ko ang eksenang ito, hinawakan ng mahigpit ni Su Waning ang pulso ni Luming. Ang dalawa ay napakalapit sa isa't isa. Ang natural na pagmamahal at proteksyon na yon, na sinusundan ko siya na parang aso sa loob ng 5 taon ay hindi ko kailanman natanggap. Waning, hindi ko siya pinipilit. Gusto kong magpaliwanag pero tuyo ang aking lalamunan. Tama na. Nairitang pinutol ni Su Waning ang aking sasabihin. Kinuha niya ang baso ng alak. Ako na ang tatapos nito para sa kanya. Hindi ba't ito'y isang close contact? Sa sumunod na segundo, nagulat ang lahat. Humigop si Su Waning ng alak at hinawakan ang batok ni Luming. Yumuko siya at humalik. Isang basa at madulas na paglilipat ng alak mula sa bibig patungo sa bibig. Sumabog ang silid. Naghiyawan ang mga tao. Sumisipol ang iba at may pumalakpak pa. Nakatayo ako sa gitna ng mga tao. Para bang bumaliktad ang lahat ng dugo sa aking katawan. Ito ba ang sinasabi niyang physiological na pagkasuklam? Ito ba ang sinasabi niyang ayaw niya ng intimate contact sa publiko? Lumalabas na ang mga panuntunan niya ay para lamang sa akin. Namumula ang mukha ni Luming. Umayaw siya ng bahagya pero sumunod din sa halik. Nang maghiwalay sila, may tumulong laway pa sa kanilang mga bibig. Malabo ang mga mata ni Luming. Ang kanyang tingin sa akin ay may panghahamon.
Nagkunwari pa siyang nagsabi, Ate Waning, nandyan pa si Kuya Jemchay. Hindi maganda ito. Pinunasan ni Su Waning ang kanyang bibig. Tiningnan niya ako ng malamig. Sinabi niya, laro lang naman ito. Para hindi ka mapinsala ng alak, labis na mapagbigay si Jemchay. Hindi siya magiging katulad mong makitid ang pag-isip. Nababaliw na nag-flash ang mga komento sa isip ko. Sobrang sakit, sobrang sakit. Gusto kong tawagin siyang hari ng luntiang parang. Kawawa rin itong supporting male character. Bukas na ang engagement. Ngayong gabi ay tumatakbo sa ibabaw ng ulo. Anong kinasasawian? Isa siyang masokista. Maniniwala ba kayo na sa susunod na segundo ay ningiti pa rin siya at magpapatawad? Tapos bibigyan niya ang dalawang ito ng fruit platter. Ang walang paninindigang sugar daddy na ito. Dapat ako ang huling koronahan bilang hari. Pinatay ako ng mga asong ito ng walang labi, Ang apat na salitang ito ay parang kidlat na humahati sa aking utak. Ang mga akala kong malalim na damdamin. Sa paningin ng iba ay napakababang uri at katawa-tawa. Nang makita ko ang malamig na mukha ni Su Wanying, bumaliktad ang sikmura ko. 5 taon. Para sa kanya, isinuko ko ang pag-aaral sa ibang bansa. Naging isang honorary vice president sa subgroup, tinutulungan siyang ayusin ang lahat ng gulo. Sa isang malakas na pag-ulan ng nyebe, sinabi niyang gusto niyang kumain ng granada. Nilakad ko ang kalahati ng lungsod, mano-manong binalatan ang buong granada. Isang pangungusap lang ang sinabi niya, malamig, hindi masarap. Akala ko isa siyang iceberg. Basta't sapat akong mainit, matutunaw ko siya. Lumalabas na isa pala siyang apoy. Sumusunog lang para sa ibang tao. Jemchay, bakit ka nakatulala? Nagsimula na ang susunod na round. Nang makita ni Su Wanying na hindi ako nagsasalita, mas lalong kumunot ang noo niya. Huwag kang magmukhang patay. Lumabas tayo para magsaya, huwag kang sumira ng kasiyahan. Kasiyahan? Masaya kayo. Humina ako ng malalim. Ang galit sa aking dibdib ay nawala, nag-iwan ng isang patay na abo. Ngumisi ako at ipinakita ang unang tunay na ngiti ngayong gabi. CJ, magpatuloy tayo sa paglalaro. Gusto ko ring makita kung saan hahantong ang pagpapanggap na ito. Hindi na nakatiis ang Diyos. Ako na naman ang talo sa round na ito. Si Young Master Jiang na naman. Tiningnan ako ni Wang Kai, ang aking childhood friend, nang may komplikadong tingin. Tiningnan din niya si Su Wanying, gustong tumulong na iligtas ako sa kahihiyan. Bakit hindi na lang natin palampasin ito? Magmulta ka na lang ng 3 baso. Bakit palalampasin? Biglang nagsalita si Su Wanying, kailangan mong sumunod sa mga patakaran kapag naglalaro. Tinanggap na ni Luming ang parusa kanina. Hindi kaya ni Jemchay. Hindi pa rin siya nasisiyahan sa pananahimik ko kanina. Gusto niya akong bigyan ng leksyon. Nahihiyang tumahimik si Wang Kai at iniabot ang drawing tube. Bumulot ako ng isa nang hindi nag-iisip. Nang makita ang mga salita sa ibabaw, natahimik ang lahat. Halikan sa labi ang isang miyembro ng opposite sex sa loob ng 1 minuto. Dati ay madali lang ito. Masaya akong titingin kay Su Wanying at pagkatapos ay tatanggihan niya ako. Sa huli, nahihiya akong uminom ng alak at mumiti. Ngunit ngayon, ang lahat ay walang malay na tumingin kay Su Wanying. Nakaupo siya sa sofa, iritado. Malamig ang kanyang ekspresyon, tumagilid ang kanyang ulo at bumulong kay Luming na tila inaaliw ang nasindak kanina. Dahil sa halik, halata ang kanyang pananaw, huwag mo akong lapitan, nakakadiri. Nagsimula na namang sumigaw ang mga boses sa aking utak. Nandito na ang pinakakawawang supporting male character moment sa kasaysayan. Sasabihin ng female lead, huwag mo akong hawakan, nakakadiri ka. Uminom ka na lang ng alak. Pagkatapos ay inom ang supporting male lead ng isang bote ng whiskey habang lumuluha, dumura ng dugo at pumunta sa ospital. Hindi man lang siya titingnan ng female lead. Direkta niyang dadalhin ang male lead sa hotel para mag-check-in. Ang plot na ito ay nakakasakit sa aking atay. Wala bang kahit katiting na tapang ang supporting male character na ito? Tapang. Meron ako. Nanginginig ang mga daliri na nakahawak sa papel. Dahil sa tingin mo, Su Wanying, nakakadiri ako, dahil isa lang akong tuol na maaari mong itapon anumang oras. Kung gayon, hindi ko itutuloy ang drama na ito. Tumingala ako. Nilagpasan ng aking mga mata si Su Wanying at tumigil sa isang babae sa sulok ng silid, ang mortal na kaaway ni Su Wanying. Isang pulang rosas na may tinik, si Ye Qingcheng. Nakasuot siya ng burgundy na spaghetti strap dress, umiikot sa kanyang baso ng alak. Tila walang kinalaman sa kanya ang lahat. Humakbang ako at naglakad papunta sa kanya. Nakaramdam si Su Wanying ng mali at biglang lumingon, matigas ang kanyang tono. Anong gagawin mo? Hindi ko siya pinansin at tahimik na naglakad papunta kay Ye Qingcheng. Tinitigan ko siya mula sa itaas. Tinaasan ni Ye Qingcheng ang kanyang kilay, kumislap ang sorpresa sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay naging isang mapaglarong ekspresyon. Young Master Jiang, anong maipaglilingkod ko sa iyo? Yumuko ako at ipinatong ang aking mga kamay sa likod ng sofa sa kanyang gilid, ikinulong siya sa lilim. Paos ang boses ko, malinaw ang bawat salita. Miss Ye, maaari mo ba akong tulungan? Gusto kong manalo. Nagulat ang lahat.
Tinitigan nila ako na parang baliw. Sino ang hindi nakakaalam na si Jiang Chai ang ultimate sugar daddy ni Su Waning? Sino ang hindi nakakaalam kay Su Waning? At si Ye Qingcheng ay naglalabanan sa loob ng 3 taon, hindi magkasundo. Nagawa ko pang harapin si Su Waning. Tumawa ang mortal na kaaway niya, si Ye Qingcheng, at ibinaba ang baso ng alak. Inampi ang daliri sa aking kurbata at bahagyang inikot, biglang lumapit ang distansya. Halos maglapat ang aming mga labi. Jiang Chai, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Huminga siya ng kayumian. Kung gagamitin mo ako bilang sandata, may kabayaran. Basta maputol ko ang mga nabubulok, anumang kabayaran ay handa akong bayaran. Tinitigan ko siya sa mga mata. Tumawa si Ye Qingcheng, tagumpay na tagumpay. Deal. Bago pa man siya matapos magsalita, hinapit niya ako sa leeg at hinalikan. Pumutok ang malambot na pakiramdam sa pagitan ng aking mga labi at ngipin, may halimuyak ng red wine. Hindi ako umurong. Hinawakan ko ang likod ng kanyang ulo at pinalalim ang halik. Ito ay pagpapahayag. Ito ay paghihiganti. Ito rin ay kawalan ng pag-asa, walang pagmamahal. Tanging pagngangalit at pagkakagulo, parang napilitang sumama sa mga rebelde. Nababasag ang baso. Biglang tumayo si Su Waning, namumutla ang mukha. Mariin kaming tinitigan. Jiang Chai, bumitaw ka. Sumigaw siya, nawala ng kontrol ang boses. Ang dating marangal na si Su. Ngayon ay parang pusang naapakan ang buntot. Hindi ko siya pinansin hanggang sa matapos ang 1 minuto. Hinihingal si Ye Qingcheng at itinulak ako. Bumitaw ako. Namumula ang mga labi ni Ye Qingcheng. Nagniningning ang kanyang mga mata, mapang-uyam na tinitigan si Su Waning. Tumalikod ako. Pinunasan ang bakas ng lipstick sa sulok ng aking bibig. Tinitigan si Su Waning na baluktot ang mukha, nakaramdam ako ng kasiyahan. Ang sarap ng paghihiganti. Ito ang nararapat na panoorin ng mga adulto. Sumugod si Su Waning. Itinaas ang kamay para sampalin ako. Jiang Chai, nakakadiri ka. Sa harap ko, nakikipaghalikan ka sa ibang babae. Saan mo ako inilalagay? Hinawakan ko ang kanyang pulso. Ito ang unang beses na lumaban ako. Napakanipis ng kanyang pulso, parang madali itong maputol kung lalagyan ko ng puwersa. Tinitigan ang kanyang mga namumulang mata, malamig akong umisi. Nakakadiri. Su Waning, kanina noong harap-harapan mong pinakain ng alak si Luming. Hindi mo ba naisip na nakakadiri yon? Ikaw lang ba ang pwedeng magsunog ng kagubatan, pero bawal akong magliwanag ng pusporo? Natigilan si Su Waning. Hindi niya inaasahan na ang sunod-sunuran na si Jiang Chai ay maglalakas loob na magsalita sa kanya ng ganito. Laro lang iyon, para tulungan si Luming na umako ng alak. Nagpaliwanag siya, humina ang tono. Laro rin ang akin. Binitiwan ko ang kanyang kamay. Kung natalo sa dare, kailangan mong tanggapin ang parusa. Hindi ba't yan ang itinuro mo sa akin kanina? Si Su, masyado kang nagiging bayas. Ikaw. Nagalit si Su Waning. Lumapit agad si Luming, namumula ang mga mata at hinila ang manggas ni Su Waning. Ate Waning, huwag kang magalit. Kasalanan ko ang lahat. Hindi kita dapat pinayagang umako ng alak para sa akin. Kaya naghiganti si Kuya Jiang Chai sa'yo, kaya niya sinadya. Tumingin siya sa akin, nagmamakaawa. Kuya Jiang Chai, sisihin mo na lang ako. Huwag mong saktan si Ate Waning. Bukas na ang engagement party nyo. Huwag mong sirain ang relasyon nyo dahil sa isang bugso ng damdamin. Dati, kapag naririnig ko ito, nadadala ako. Napapaisip. Ngayon na alam ko na ang mga mangyayari, naiisip kong nakakadiri ang kanyang pag-arte. Engagement party. Ngumisi ako at tiningnan silang dalawa. Sa harap ng lahat, tinanggal ko ang singsing na suot ko na sa loob ng 5 taon. Nahulog ang singsing sa basurahan sa tabi, isang malutong na tunog. Kinakansela. Mahina kong sinabi. Muling nanahimik ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Su Waning, parang nakarinig ng imposible. Jiang Chai, anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Sabi ko, hindi ko itutuloy ang kasal. Tiningnan ko siya, kalmado ang mga mata. Su Waning, maghiwalay na tayo. Hindi na ako makikipaglaro sa inyo. Pagkatapos kong sabihin yon, hindi ko siya tiningnan at kinuha ang coat ko papunta sa pintuan. Jiang Chai, tumigil ka. Hysterical na sigaw ni Su Waning mula sa likuran. Kung lalabas ka ng pintong ito ngayon, huwag ka nang umasang makakabalik pa. Kalimutan mo na rin ang kooperasyon ng mga pamilya Jiang at Su. Pananakot. Ayan na naman siya. Dati, natatakot akong magalit siya. Natatakot akong maghiwalay ang 2 pamilya. Natatakot akong masaktan siya. Ngayon na alam ko na ang hindi maiiwasan. Alam kong lalamunin niya ang pamilya Jiang, bakit pa ako matatakot? Hindi ako tumigil sa paghakbang. Binuksan ang pinto ng bagahe, sumunod si Ye Qingcheng na may dalang bag, nang dumaan sa tabi ni Su Waning. Magaan na nagbitaw ng salita, Su, maraming salamat sa pagpapakain. Ang lalaking ayaw mo, akin na. Sa pasilyo, tinangay ng malamig na hangin ang tama ng alak, si Ye Qingcheng ay nakasandal na sa dingding, may hawak na sigarilyo ng babae. Mapagtanong ang tingin, Jiang Chai, mahusay ang pag-arte mo.
Para inisin si Su Wanning, pati negosyo ng pamilya Jiang ginawa pang biro. Hindi siya naniniwalang hiwalay na kami dahil sa loob ng 5 taon, ang pagiging sunod-sunuran ko ay malalim na sa isip ng lahat. Ngumiti ako at hindi nagpaliwanag, kinuha ko ang aking cellphone sa harap niya. Binlock ko lahat ng contact ni Su Wanning, pagkatapos tinawagan ko ang aking assistant para ipaalam sa Public Relations Department. Ipaanunsyo bukas ng 8 ng umaga ang pagkansela ng engagement, sa kabawiin lahat ng investment sa subgroup. Itigil agad ang proyekto sa timog ng lungsod na pinag-uusapan pa lang. Natulala ang assistant sa kabilang linya. Wala akong pag-aalinlangan, binaba ko ang tawag. Tumingin ako kay Ye Qingcheng. President Ye, naniniwala ka na ba ngayon? Nagulat si Ye Qingcheng ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumawa ng malakas, may kislap ng excitement sa kanyang mga mata. Nababaliw ka na. Talagang nababaliw ka na, pero gusto ko to. Nasira na ang utak ko. Nagising na talaga si Nanpei. Ang galing ng galawan na to. Pagbawi ng puhunan, pagtigil ng proyekto, yan ang dapat ginagawa ng isang dominanteng presidente. Pero, paalala ng tagapagsalaysay, hindi pa rin naniniwala si Su Wanning. Kinukwento pa nga niya ito sa bida. Sabi niya naglalaro lang daw si Nanpei, nagpapanggap lang para makuha siya ulit. Pustahan daw niya, hindi tatagal si Nanpei ngayong gabi. Magmumukha daw ulit siyang sunod-sunuran, luluhod sa ulan para magmakaawa ng tawad sa kanya, saka pa lang daw siya papayag ulit. May inihanda pa siyang parusa, balak kanyang paluhudin bukas sa harap ni Luming para humingi ng tawad. Pagkarinig ko nito, humigpit ang hawak ko sa cellphone ko. Luluhod para humingi ng tawad. Su Wanning, talagang kampante ka. Ang dating Jiang Chai siguro, pero ang Jiang Chai ngayon, isang malaking regalo lang ang ibibigay sa'yo. Lumingon ako kay Ye Qingcheng, gumuhit ang ngiti sa aking labi. President Yi, ang halik kanina, kalahati pa lang ang bayad. Ngayong gabi, sa bahay mo o sa hotel? Iniwaksi ni Ye Qingcheng ang abo ng sigarilyo. Tinitigan niya akong mabuti, bumuka ang kanyang pulang labi, sa bahay ko. Makalipas ang kalahating oras, nagpadala ng mensahe si Su Wanning. Kahit na binlock ko na siya sa WeChat. Lumabas pa rin ang mensahe mula sa hindi kilalang numero, nagpapakita ng mataas na uri ng pagbibigay. Jiang Chai, tama na ang kalokohan mo, bumalik ka na. Sumakit ang tiyan ni Luming dahil inis na inis sa'yo. Bumili ka ng paborito niyang pumpkin porridge at dalhin mo dito, at parang walang nangyari ngayong gabi. Tinitigan ko ang screen, natawa ako. Tinunan ko ng litrato gamit ang aking cellphone. Ang litrato ni Ye Qingcheng na nakasuot ng bathrobe at umiinom ng alak, diretsyo kong pinadala sa kanya, may kasamang caption. Busy ako, pinapainit ko ang kama para sa magiging asawa ko. Wala pang 3 segundo pagkapadala ng litrato. Pumutok ang elektronikong boses sa utak ko, nakakabingi. Grabe! Grabe! Binato ni Su Wanning ang cellphone niya. Bagong bili pa naman yun at customized. Basag na basag ang screen. Tignan nyo. Umarte na si Luming. Hawak niya ang kanyang tiyan at bumagsak sa sofa. Kulay putla ang kanyang mukha. Ang galing umarte. Kulang na lang bigyan siya ng Oscar. Nakakatawa. Gusto pang pumatay ni Su Wanning kanina, pero ngayon takot na siya. Yakap-yakap si Luming at sumisigaw ng ambulansya. Nagpapanggap pa ring mahina si Luming, Ate Wanning, huwag mong sisihin si Kuya Jiang Chai, mahina lang talaga ang katawan ko. Nag-aalala si Su Wanning, umiiyak habang minumura ang bida na hayop, gustong-gusto ka na raw niyang pagputol-putulin. Ibinato ko ang cellphone ko sa isang tabi, pinakikinggan ko ang live na broadcast sa aking utak, natatawa na lang ako. Ganyan si Su Wanning, kahit na nasa harap na niya ang ebidensya, basta kumunot lang ang noo ni Luming. Kaya niyang itapon ang kanyang utak. Sa paningin niya, si Luming ay isang taong gulang na babasagin. Ako naman, matibay na kalakal na pwedeng masira. Lumubog ang kama, may kamay na humawak. Tinapik ang puwet ko, pabirong tanong, ano, iniisip mo pa rin siya? Kagigising lang ni Ye Qingcheng, tamad ang kanyang boses. Lumingon ako. Ang babaeng demonyo na ito sa mundo ng negosyo ay nakatingin sa akin na may ngiti na hindi tiyak kung totoo. Iniisip ko kung ang Departamento ng Relasyon Publiko ng subgroup ay malamang na magdamag na magtatrabaho ngayong gabi. Ngumiti si Ye Qingcheng at iginuhit ang kanyang daliri sa aking dibdib, ang ginawa mo ay medyo malupit. Ngunit hindi basta-basta si Su Wanning at si Luming na mukhang may sakit. Ay isang dalubhasa sa pagmanipula ng opinyon ng publiko. Alam ko, hinawakan ko ang kanyang kamay. At dinampi sa aking labi, kaya nagsisimula pa lang ang palabas. Mahimbing ang tulog ko ngayong gabi, sa loob ng 5 taon. Ito ang unang pagkakataon na hindi ako nagtakda ng alarm clock. Hindi ako nakatitig sa aking cellphone sa hating gabi dahil sa takot na makaligtaan ang mensahe ni Su Wanning. Nang magising ako muli, 10:00 na ng umaga kinabukasan, umalis na si Ye Qingcheng papuntang opisina. Nag-iwan siya ng note sa bedside table at isang baso ng maligambam na honey water. Gising na, tingnan mo ang iyong cellphone. Astig, Ye. Uminom ako ng tubig.
Kinuha ko ang aking cellphone, gaya ng inaasahan, nagkagulo ang internet. Ang nangungunang tatlong trending searches ay ang pangalan ko #Jemchi mamatay tao, #Suwaning malupit sa kasintahan Luming niligtas binuksan ko ang nakapin na Weibo post, pinost ito ni Luming ng alas 6 ng umaga. Sa larawan, nakahiga siya sa kama sa ospital, may nakatusok na li sa kanyang kamay. Maputla ang kanyang mukha, marupok ang kanyang mga mata, ang caption ay napakaikli. Bumalik ang aking buhay, hindi ko sinisisi ang sinuman, sarili ko ang may kasalanan at mahina ang katawan. Walang swerte na inumin ang basong iyon, basta't masaya si Wanying, ayos lang na magdusa ako. Ang lasa ng tsaa ay napakatapang, ang seksyon ng komento ay puno ng mga bayarang taga-suporta ni Su Wanying at mga netizens na walang alam. Tao pa ba si Jemchi? Para magselos, pilit niyang pinatay ang tao. Nabalitaan kong si Luming ay may malubhang sakit sa tiyan noon pa man, kagabi pinilit siyang uminom ni Jemchi. Dumura siya ng dugo sa lugar. Bakit hindi mamatay ang ganitong uri ng masamang lalaki? Talagang bulag ang mga mata ni Su. Para pumayag makipag-engagement sa kanya. Boycott ang pamilya Jiang, ay boycott ang lahat ng produkto ng Jiang Group. Tinitigan ko ang mga sumpa na ito ng walang ekspresyon, kung dati. Matataranta na ako. Tatawagan ko si Su Wanying para magpaliwanag, magpo-post ako ng apology sa Weibo. Pupunta pa nga ako sa ospital para lumuhod kay Luming, para lang mapawi ang galit ni Su Wanying ngayon. Naiinayan lang ako. Ang sistema ng barrage sa aking isipan ay muling aktibo. May kasamang panunuya, host, binabatikos ka na sa lahat ng dako. Paano ka pa rin kalmado? May alam si Luming, sinuhulan niya ang isang marketing account. Ang pag-edit ng video kagabi ay talagang mapanlin lang. Pinalabas lang nila ang eksena kung saan pinilit mo siyang uminom. Ang parte kung saan ka pinahiya ay tinanggal. Si Su Wanying ay nagtutulak din, katatapos lang niyang tanggapin. Ang panayam sa isang financial reporter ay nagpapahiwatig na muli niyang pag-iisipan, ito ay para patayin ka. Inilapag ko ang baso ng tubig at lumakad papunta sa floor-to-ceiling na bintana, tinitingnan ang daloy ng trapiko sa ibaba. System, nakuha mo na ba ang mga bagay? Matagal ko nang inihanda, napansin ang critical na props, ang totoong ulat medikal ay nakaimbak. Sa cloud database ng City Central Hospital, hindi ko maitatanggi na si Luming ay isang talento. Kagabi, dumudugo ba ang kanyang tiyan? Parusa yon, kapag dumating ang parusa, may mas malaking sorpresa pa. Gusto mo bang sabay nating tingnan, host? I-forward natin sa akin sa sumunod na segundo. 2 dokumento ang ipinadala sa cellphone, ang isa ay ang emergency record ni Luming kagabi, ang isa pa ay ang CCTV footage 3 taon na ang nakalipas. Pagkatapos basahin ang 2 bagay na ito, napatawa ako. Kaya ito pala ang inawawalang kayamanan na tagapagligtas ni Su Wanying. Ito ang marupok na Luming na sinasabi niya na maaaring mabasag anumang oras. Biglang nag-vibrate ang cellphone. Ang 3 salita na Su Wanying ay lumitaw sa screen, dumating na ang pagsisi. Sinagot ko ang telepono. Bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang malamig na boses sa kabilang linya, Jemchi. Nasiyahan ka na? Si Luming ay nasa intensive care unit pa rin para sa pagmamasid. Sinabi ng doktor na malapit na siyang magkaroon ng gastric perforation. Ang iyong kapritso ay muntik nang pumatay sa kanya. Kung mayroon ka pang kahit kaunting konsensya, mag-post ka agad ng video sa buong internet para humingi ng tawad. Aminin mo na pinilit mo si Luming, kung hindi. Huwag mo akong sisihin sa paggamit ng kapangyarihan ng Su Corporation para i-blacklist ka. Intensive Care Unit, Gastric Perforation. Sa pagdinig ng mga salitang ito, naramdaman ko lang nakatawa-tawa. Su Wanying. Pinutol ko siya, nagtanong ka ba sa doktor? O nakinig ka lang sa panig ni Luming? Anong ibig mong sabihin? Mas malamig ang boses ni Su Wanying. Sinasabi mo bang nagsisinungaling si Luming para iligtas ang sarili niya? Jemchi, labis mo akong binigo. Hindi nakakatakot ang magkamali. Ang nakakatakot ay wala kang lakas ng loob na aminin ito. Pagkabigo, napatawa ako. Sa salitang iyan, wala kang karapatang ikumpara sa akin. Jemchi. Beep, ibinaba ni Su Wanying ang telepono ni Luming. Ito ba ang sinasabi ninyong? Dugo at pagliligtas ng buhay para sa akin. Ipinadala. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, isinilensyo ko ang telepono. Bumalik ako sa kama at hinayaan kong lumipad ang mga bala ng ilang sandali. Kasabay nito, sa intensive care unit ng ospital sa sentro ng lungsod. Naririnig ni Su Wanying ang blind tone sa telepono, galit na tumataas at bumababa ang kanyang dibdib. Naglakas loob siyang ibaba ako. Naglakas loob talaga siyang ibaba ako. Mahigpit niyang pinisil ang telepono hanggang pumuti ang kanyang mga daliri. Sa kama, mahinang dumilat si Luming, ang kanyang boses ay parang ungol ng lamok. Ate Wanying, huwag kang magalit. Baka hindi lang naintindihan ni Kuya Jemchi. Hindi ko siya sinisisi talaga. Tinitigan ang maputlang mukha ni Luming, agad na napalitan ng konsensya ang galit ni Su Wanying. Kagabi, ramdam ni Luming ang sakit.
Kitang-kita ko ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kung hindi siya agad dinala sa ospital. Hindi ko maisip ang kahinatnan. Samantalang si Jiang Chai, ang basurang iyon, ay nagbibiro pa rin. Huwag kang mag-alala, Xiao Ming. Hinawakan ni Su Wanying ang kamay ni Lu Ming. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya palalampasin. Para sa iyo man ito o para sa reputasyon ng pamilya Su. Pagbabayaran niya ito, biglang bumukas ang pinto ng ward. Ang Public Relations Department ng Su Group. Tumakbo papasok ang manager na pawis na pawis. Hindi man lang siya kumatok. President Su. May nangyari. May malaking nangyari. Sumimangot si Su Wanying at bumulong. Ano ba yan? Hospital ito. Hinaan mo ang boses mo. Nag-post na ba ng apology video si Jiang Chai? Pangit ang mukha ng Public Relations Manager, hawak ang tablet. Nanginginig ang boses. Walang apology. President Su, mas mabuting tingnan mo na lang mismo. Hindi na mapigilan. Sumabog ang buong internet. Sumikdo ang puso ni Su Wanying. Inagaw niya ang tablet. Ang Weibo na bagong pinost ni Jiang Chai ay umakyat sa unang pwesto sa hot search. Sumunod dito ang dark red na explosive. Jiang Chividen sa chin Luming cornerstone Su Wanying blind nanginig ang daliri ni Su Wanying at binuksan ang unang larawan. Ito ang emergency electronic medical record ng Sentrong Hospital kagabi. Nakasulat doon ng malinaw. Ang pangalan ng pasyente ay Lin Luming, ang oras ng pagbisita ay 22:45, at ang pangunahing reklamo ay pananakit ng tiyan. Pamamaga ng tiyan sa loob ng 2 oras. Sa pagsusuri, namamaga ang tiyan at ang percussion ay nagdulot ng tunog ng tambol. Ang resulta ng diagnosis ay functional dyspepsia, acute gastric dilatation, karaniwang kilala bilang food stagnation. Payo ng doktor, ang pasyente ay kumain ng labis na pagkain mataas sa mantika at maanghang na crayfish. Malamig na serbesa, hot pot na may pulang mantika na nagreresulta sa hindi sapat na motilidad ng gastrointestinal tract. Iminumungkahi na huwag kumain sa loob ng 24 oras, uminom ng mga digestive tablet na pampagana, at kumain ng mas kaunting maanghang na malatang. Walang laman ang utak ni Su Wanying. Kilala niya ang bawat salita, ngunit kapag pinagsama-sama, parang isang banal na kasulatan. Ano? Maanghang na crayfish? Digestive tablet na pampagana? Hindi ba nasasaktan si Luming kagabi? Hindi ba sinabi niyang bumalik ang kanyang lumang sakit? Buong gabi siyang nag-alala. Hindi siya lumayo sa kanyang kama, akala niya nagsusuka ito ng dugo, ngunit hindi pala, hindi ito nakakatunaw ng pagkain. Isang pakiramdam ng pagiging hindi makatwiran ang sumalakay sa kanyang mga nerbiyos. Nahilo siya at matigas na nag-slide sa susunod na larawan. Ang talaan ng pag-order ni Luming para sa takeaway, 8 kagabi, bago pumunta sa party. Nag-order siya ng 5 kilo ng maanghang na crayfish at 2 serving ng sobrang maanghang na bullfrog sa sikat na tindahan ng crayfish. Mayroon pang note na dagdagan ang anghang. Huwag masyadong maanghang, walang sibuyas. Biglang tumingala si Su Wanying at tumingin sa kama. Nakapikit si Luming at nagkukunwaring tulog. Mukhang napansin niya na may mali sa hangin. Nanginig ang kanyang mga pilik mata. Hindi siya naglakas loob na dumilat. Xiao Ming, nanginginig ang boses ni Su Wanying. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kahihiyan. Bago pa man siya makapagtanong. Maingat na pinaalalahanan ng Public Relations Manager si President Su, mayroon pang video. Mekanikal na binuksan ni Su Wanying ang video. Isang surveillance video. Ipinapakita ng oras na noong gabing maulan 3 taon na ang nakalipas. Iyon ang araw na labis na nagpasalamat si Su Wanying kay Luming. Nang araw na yon, hinarang siya ng mga huligan. Tumakbo si Luming at hinarang ang kutsilyo para sa kanya. Dumugo ang kanyang braso. Tinahi siya ng higit sa 100 tahi. Dahil sa sugat na ito, nag-iwan ng sekwelay sa braso ni Luming. Hindi siya makabuhat ng mabibigat. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit sinusunod siya ni Su Wanying at sinasaktan pa si Jiang Chai ng paulit-ulit. Nagsimula ang video. Walang tao sa eskinita. Nakatayo si Luming mag-isa sa isang sulok. Hawak ang isang matalas na piraso ng bubog, tumingin siya sa paligid, sinigurong walang tao. Nagngangalit ang mga ngipin, mariin niyang hiniwa ang kanyang braso, bumulwak ang dugo, nasaktan siya kaya napangiwi. Ngunit nagpakita siya ng isang kakaibang ngiti, pagkatapos ay itinapon niya ang bubog sa kanal. Hawak ang sugat, siya ay bumagsak sa lupa, sumisigaw ng tulong, naghihintay na dumaan ang sasakyan ni Su Wanying. Tapos na ang video, tahimik ang silid, tanging ang puting usok na nagmumula sa humidifier ang dahan-dahang umaakyat. Ang mga mensahe sa kanyang isipan ay nag-flash sa lugar na hindi nakikita ni Su Wanying, hahaha. Nakakatawa, ito ang sinasabing utang na loob, sinugatan ang sarili. Matapang siya, ginagawa ng bidang babae ang berdeng tsa na paggising, ginagawa ang pananakit sa sarili na pagliligtas ng buhay. Kung hindi kailangan ang mga matang ito, maaaring ibigay sa mga nangangailangan. Gusto kong malaman kung masakit ba ang mukha ni Su Wanying ngayon.
Kagabi, dahil sa nagligtas na ito, tinapakan mo si Jiang Chai sa iyong paanan, ngayon ay lumabas ang katotohanan. Ang clone ay siya mismo, hindi ito pagkabulag, ito ay kakulangan sa utak. Ramdam ni Su Wanying na nagliliyab ang kanyang mukha, parang sinampal ng malakas, lahat ng pagmamalaki. Lahat ng katwiran ay gumuho at nadurog sa sandaling ito. Akala niya ay kanyang pinoprotektahan. Ang mahina at dalisay na anghel, ngunit nagpapakain lamang pala ng isang sakim at mapagkunwaring ahas. Luming, ang boses ni Su Wanying ay kasing lamig ng yelo, hindi na kayang magpanggap ni Luming sa kama. Dumilat siya at nakita ang tablet sa kamay ni Su Wanying, mas maputla ang kanyang mukha kaysa noong nagpapanggap siyang may sakit. Ate Wanying, pakinggan mo ang paliwanag ko. Nagmadali siyang umupo, masyadong malaki ang kanyang galaw, nadamay ang sugat, sumigaw sa sakit. Dati, sa sandaling sumimangot siya, lalambot ang puso ni Su Wanying, ngunit ngayon. Tinitigan lamang siya ni Su Wanying, ang kanyang mga mata ay hindi pamilyar. Ibinalibag niya ang tablet sa kumot ni Luming. Ipaliwanag kung paano mo pinlano ang eksenang ito, o ipaliwanag kung paano mo ginawa iyon noong gabing iyon. Sinugatan mo ang iyong sarili at niloko ako ng 3 taon. Tinitigan ni Luming ang ebidensya sa screen. Nanginginig ang buong katawan, tapos na, ngunit gusto pa rin niyang magpumiglas. Agad na tumulo ang kanyang luha, bigla siyang lumuhod sa kama, hinila ang manggas ni Su Wanying. Ate Wanying, niloko kita, ngunit dahil lang sa sobrang mahal kita. Isa lang akong ulila, wala akong kahit ano, natatakot akong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Natatakot akong hindi mo ako kailangan, ito lang ang paraan para maalala mo ako, para mahabag ka sa akin. Tungkol naman kagabi, naiinggit din ako na nakatakdang magpakasal si Jiang Chai sa'yo, sumama ang loob ko kaya gumanti ako. Patawad, Ate Wanying, totoo ang puso ko sa'yo, kung dati. Maaaring maantig si Su Wanying, ngunit ngayon, tinitigan ang mukhang puno ng luha. Nakakadiri lang sa kanya, sobrang nakakadiri. Mabilis niyang inalis ang kamay ni Luming. Umatras siya, para bang nakahawak siya ng maruming bagay, dahil mahal mo ako. Kaya ginawa mo akong tanga, dahil mahal mo ako, kaya sinira mo ang aking kasintahan. Nabanggit ang kasintahan, biglang sumakit ang puso ni Su Wanying, naalala niya si Jiang Chai. Ang lalaking laging nakasunod sa kanya, tahimik na inaayos ang gulo, gaano man kalaki ang kanyang dinanas. Lalaki ng initi at sasabihing ayos lang, kagabi, para sa manloloko sa kanyang harapan. Pinahiya niya si Jiang Chai sa harap ng lahat, kahit na binabati ko si Jiang Chai sa internet, pinilit pa rin niya itong humingi ng tawad. Ano kaya ang iniisip ni Jiang Chai noong mga panahong iyon, nakita na ba niya ang lahat, parang nanonood ng isang biro. Pinapanood siyang tumalon-talon, kinuha ni Su Wanying ang kanyang telepono, nanginginig na tinawagan si Jiang Chai. Sa pagkakataong ito, hindi na abala, direktang sinabi na ang numero ay naka-off, kasabay nito. Lumabas ang isang text message, nagpadala si Jiang Chai, binuksan ni Su Wanying ang text message. Isang linya lang, ito pa lamang ang simula, President Su. Tignan mo ang presyo ng stock ng Su ngayon, biglang lumingon si Su Wanying, tumingin sa manager ng public relations. Nagkubli ang manager sa sulok, nanginginig na itinaas ang kanyang telepono, press. Su, kani-kanina lang, ipinahayag ng Jiang Group ang ganap na pag-alis ng pamumuhunan at isinapubliko ang lahat ng mga detalye sa transaksyon sa pananalapi. Pinatutunayan na ang mga proyekto ng Su ay sumisipsip ng dugo ng pamilya Jiang sa mga nakaraang taon, bumaliktad ang opinyon ng publiko, ang mga netizens. Ayaw sa mga produkto ng Su, bumagsak ang ating presyo ng stock pagkabukas, gumuwang ang katawan ni Su Wanying. Nanlabo ang kanyang paningin, humawak sa dingding para makatayo, bumagsak. Pag-alis ng pamumuhunan, chain of evidence, sisirain siya ni Jiang Chai ng tuluyan. Sisirain ang Su, ang lalaking dating puno ng pagmamahal sa kanya, hindi na siya gusto. Hindi lamang ayaw, kundi itutulak pa siya sa kailaliman, sa silid. Si Luming ay umiiyak pa rin at nagmamakaawa, tinitingnan siya ni Su Wanying, tapos tumingin sa madilim na langit sa labas ng bintana. Biglang tumawa, mas masakit pakinggan ang tawa kaysa sa iyak. Umalis ka, itinuro niya ang pintuan at sinigawan si Luming. Umalis ka, natigilan si Luming, ngayon lang nakita si Su Wanying na ganito mawalan ng kontrol. Su Wanying at Wanying di, huwag mo akong tawaging ate. Umalis ka. Simula ngayon, hindi na susuportahan ng pamilya Su ang kahit isang sentimo para sa'yo. Lumayas ka sa bahay ko. Namutla si Luming at nanghina sa kama. Hindi na siya tinignan ni Su Wanying, tumalikod at tumakbo palabas ng silid. Hahanapin niya si Jiang Chai. Kahit lumuhod siya para magmakaawa, papatigilin niya ito. Hindi para sa balangkas ng Su Corporation. Kundi dahil bigla niyang natakot na kapag nawala si Jiang Chai, parang guguho talaga ang mundo niya. Patuloy pa rin ang lumalabas sa kanyang isipan na may pangungutya. Ang huling pagsuyo ay mas mura pa sa damo. Su Wanying, huwag ka nang tumakbo, wala ring saysay.
Sa mga sandaling ito, ang iyong Jen Chai ay nakaupo sa opisina ni Ye Qingcheng, umiinom ng 30 taong gulang na alak. Pinapanood ang iyong balangkas na tumalon sa tubig. Ito ang tinatawag na nakakatuwang nobela. Nagkagulo sa ibaba ng Su Corporation. Sa ilalim ng dating marangyang dingding na gawa sa salamin, maraming daang manggagawa na ang nagtitipon para humingi ng sahod at mga vendor na may mga banner na nagtatanggol sa kanilang mga karapatan. Magbayad ang Su Corporation. Black Star Enterprise, bayaran ang mga utang sa proyekto. Bumabato ng mga bulok na gulay at itlog sa nakasarang umiikot na pintuan, magkahawak kamay na hinaharangan ng mga security guard ang pinto. Sa gulat, nakaupo ako sa itim na may batch sa tapat ng kalye, nanonood ng palabas sa likod ng one-way na salamin. Kinakalog ko ang iced americano sa kamay ko, tumutunog ang mga yelo. Hindi niyo na kaya yan? Nakaupo sa tabi ko si Ye Qingcheng, nag-scroll sa tablet, may pangungutya sa sulok ng kanyang bibig. Ang psikolohikal na kalagayan ni Su Wanying ay hindi maganda. 3 araw pa lang na naputol ang supply, at ang proyekto sa timog ng lungsod ay natigil. Uminom ako ng kape. Hindi siya nagmamadali. Natatakot siya. Kilalang-kilala ko si Su Wanying, napakatagal na niyang naging maayos ang lahat. Ang tanging pagkabigo niya ay nawala ang kanyang sweater noong bata pa siya. Maagang namatay ang lolo ng pamilya Su. Ako ang tumayong asong tagapagbantay, pinoprotektahan siya sa pamamagitan ng pagharang ng mga bala at espada. Kinakain ang mga mahihirap na proyekto para sa kanya. Sanay siyang nasa itaas, sanay na mag-aksaya ng dugo at pawis ko, ngayon naubos na. Saka lang niya malalaman kung gaano kalamig ang ulan. Lumabas sa aking isipan ang saya. Sobrang saya. Tinitignan ko ang hitsura ng babaeng bida na balisa, guminhawa ang dibdib ko. Wala pa yan. Ang pinakamahalagang bahagi ay nasa likod pa. Ang vampirang si Luming. Malapit nang ipakita ang kanyang pangil. May mataas na enerhiya sa unahan, maghanda ang host. Mag-enjoy sa taunang palabas ng aso na nag-aaway. Binuksan ang pinto ng sasakyan, umupo si Assistant Xiao Chen sa passenger seat. Sa sobrang saya, Presidente Jiang, Presidente Ye, hindi na kaya ng Su Corporation. Tinanggihan ng bangko ang kanilang aplikasyon sa pautang. Ang tanging paraan ngayon ay ibenta ang mga ari-arian o tanggapin ang pagkuha. Tumawag kanina ang sekretarya ni Su Wanying, hinihiling sa amin na umakyat at makipag-usap. Ibinaba ko ang tasa. Inayos ko ang aking mga manggas. Tara na. Tumingin ako kay Ye Qingcheng. Inabot ko ang kamay ko para maglinis. Tinaasan ni Ye Qingcheng ang kanyang kilay at ipinatong ang kanyang kamay. Magkahawak kamay karangalan ko. Silid ng pagpupulong. Pamilyar ako sa lugar na ito. Dati kapag may mga pagpupulong, nakaupo ako sa dulo. Nagtitimpla ng tsaa at nagsiserve ng tubig tulad ng isang waiter, at kailangan ko pang tiisin ang nakakainsultong titig ni Luming. Ngayon, nakaupo ako sa pangunahing upuan, si Su Wanying ang nakaupo sa tapat. 3 araw na kaming hindi nagkikita, mas matanda siya ng 10 taon. Hindi maitago ng make-up ang kanyang mga earbags. Ang mamahaling profesional na kasuotan ay mukhang maluwag sa kanya. Nang makita niya akong magkahawak kamay ni Ye Qingcheng, sumakit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay tinanong niya, Jen Chai, kailangan mo bang gawing ganito kasuklam-suklam ang mga bagay-bagay? Nakasuporta siya sa mesa, namumuti ang kanyang mga daliri. Pag-withdraw ng investment. Pagpapatigil ng konstruksyon, pag-udyok sa mga vendor na magprotesta. Alam mo ba nasisirain ito ang Su Corporation? Pamana ito ng lolo ko. Itinuwid ko, sumandal ako sa upuan. Ang pag-withdraw ng investment ay isang paraan para maiwasan ang pagkalugi. Ang pagpapatigil ng konstruksyon ay dahil wala kayong pambayad sa sahod. Pagdating sa paghingi ng bayad sa utang ng mga vendor. Tama lang yon. Paano mo ito tatawaging panunulsol, Presidente Su? Mga matatanda na kayo, kailangan niyong magsalita ng may ebidensya. Tumawa si Qingcheng. Ibinagsak ang makapal na dokumento sa mesa. Ang kasalukuyang kalagayan ng pananalapi ng Su Corporation ay mas masahol pa sa mga pulubi sa kalsada. Bukod sa amin, walang ibang gustong humawak sa problemang ito. Tinitigan ni Su Wanying ang kontrata sa pagbili. Naggangalit ang mga ngipin. 50 milyon, magnanakaw ba kayo? Ang Su Group ay nagkakahalaga ng higit sa 500 milyon dahil lamang sa gusaling ito. Iyon ay noon. Pumatok ako sa mesa. Ngayon, ang gusaling ito ay nakasangla sa bangko. Ang proyekto sa timog ng lungsod ay nahaharap sa malaking halaga ng multa. At ang sweldo ng ilang daang manggagawa, Su Wanying. Ang 50 milyon ay para tulungan kang magbayad ng utang. Wala kang makukuha kahit 1 sentimo. Nanginig sa galit si Su Wanying. Namula ang mga mata. Jen Chai, galit na galit ka ba sa akin? Para makaganti sa akin, hindi mo na isinaalang-alang ang dating pagsasama natin. Pagsasama? Napakasarap pakinggan ang dalawang salitang iyon mula sa kanyang bibig. Bago pa ako makapagsalita. Bumukas ang pinto ng conference room. Sumugod si Luming. Hindi siya nakasuot ng damit ng pasyente. Nagpalit siya ng branded na suit. Medyo maputla pa rin ang kanyang mukha.
Siguro dahil yon sa 5 kilong maliit na crayfish. Sister Waning, pumirma ka. Pumirma ka agad. Hindi man lang ako tiningnan ni Luming. Tumakbo siya papunta kay Su Waning at nyugyog ang kanyang balikat. Ipagbili ang kumpanya. Ipagbili rin ang mga ari-arian sa iyong pangalan. Kailangan namin ng pera. Aalis kami ng bansa. Nahilo si Su Waning. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa kanya. Si Yao Ming. Anong sinasabi mo? Ito ang subgroup. Ito ang pamana ng aking lolo. Kung ipagbibili ito, wala na akong matitira. Anong silbi kong itatago? Ngayon, lahat ay naniningil ng utang. Namimilipit ang mukha ni Luming. Sister Waning, hindi mo ba sinabi na mahal mo ako? Hindi pa gumagaling ang sakit ko sa tiyan. Hindi maganda ang antas ng medikal sa bansa. Pupunta ako sa Amerika para magpagamot. Paano ako magpapagamot kung walang pera? Gusto mo bang makita akong mamatay? Natigilan si Su Waning. Tinitigan niya ang histerikal na lalaki sa kanyang harapan, para bang ngayon lang niya ito nakilala. Dati, si Luming ay malambing at mapagmahal. Sinabi niyang hindi niya gusto ang pera. Gusto lang niya ng katanyagan. Ngayon, malapit nang bumagsak ang subgroup. Hindi niya alintana ang kanyang kalagayan. Ang tanging inaalala niya ay kung magkano ang pera na maaari niyang gastusin. Si Yao Ming, kumpanya ko yan. Nanginginig ang boses ni Su Waning. Hindi mo ba ako sasamahan sa pagsubok na ito? Pagsubok? Sumigaw si Luming. Paano ko gagawin? Saan ako kukuha ng pera? Su Waning, huwag kang magpakatanga. Ngayon, isa kang dukha. Kung hindi ko ipagbibili ang kumpanya, gusto mo bang sumama ako sa'yo? Para kumain ng hangin? Saka, ang kumpanyang ito ay nakasandal kay Jem Chai. Ngayon, ayaw na niya sa'yo. Sa tingin mo, sino ka ba? Mamatay ka. Nanlaki ang mga mata ni Su Waning. Namutla ang kanyang mukha. Ang mga salitang iyon. Tinusok nito ng eksakto ang kanyang puso. Kahit si Luming, na nagkukunwaring may sakit, ay umamin na ang subgroup ay nakasandal sa akin. Siya lang ang nabubuhay sa panaginip na siya ay isang malakas na babae. Sumabog ang barrage sa kanyang isipan. Sumabog. Nagpakamatay si Luming. Hahaha, ang tunay na mukha niya. Kapag wala ng pera, sino pa ang magpapanggap na umiibig sa'yo? Tingnan mo ang ekspresyon ng bidang babae, para siyang nakalunok ng 100 langaw. Nakakatawa. Iyan ang sinasabi niyang tunay na pag-ibig. Ito lang pala. Ito lang. Habang pinapanood ko ang eksenang ito, umatras si Su Waning. Lumingon siya sa akin. Nawala ang ilaw sa kanyang mga mata at napalitan ng desperadong pakiusap. Bigla niyang kinapkapan ang kanyang bag na guguluhan ang kanyang mga kilos, para bang gumagamit siya ng droga. Nanginginig ang kanyang kamay nang ilabas niya ang isang bagay at inilagay sa mesa. Isang pulang tali. Yari sa kamay, lumana at maitim, may nakasabit na mumurahing pampaswerte. Nang makita ko ang bagay na ito, lumiit ang aking mga mata. 5 taon na ang nakalipas. Noong unang nagkaproblema ang subgroup, hindi ako natulog sa loob ng 3 gabi. Pumunta ako sa templo para humingi ng pulang tali at ginawa ko ito mismo. Noong panahong iyon, sinabi ko, Waning, ang tali na ito ay magdadala ng kaligtasan. Hanggat nandito ako. Hindi babagsak ang subgroup. Kinamuhian niya ito noon. Tumingin si Su Waning sa pulang tali at napaluha. Jem Chai, naaalala mo pa ba ito? Garalgal ang kanyang boses at gusto niyang hawakan ang aking kamay. Ito ang regalong binigay mo sa akin bilang tanda ng ating pagmamahalan. Sinabi mo na poprotektahan mo ako habang buhay. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat sinaktan ang iyong damdamin para kay Luming. Bumalik tayo sa dati. Paalisin ko si Luming. Tayong dalawa na lang ang magsasama. Umiiyak siya ng labis. Gusto niyang gamitin ang lumang pagmamahalan para gisingin ako. Kung ako ang dating Jem Chai, matagal na akong sumuko. Ngunit sa kasamaang palad, ang iniisip ko ngayon ay katawa-tawa lamang. Tanda ng pagmamahalan. Tiningnan ko ang maruming pulang tali at nanlait. Su Waning, hindi maganda ang iyong memorya. Noong ibinigay ko ito sa iyo, sinabi mo na ito ay galing lamang sa bangketa at hindi bagay sa estado mo. Hindi bagay. Umiling ng todo si Su Waning. Mahalaga ito sa akin. Palagi ko itong kasama. Isang kamay ang biglang sumingit at tinabig ang pulang tali. Nahulog ang tali sa karpet na puno ng apog. Sumugod si Luming at tinapakan ito. Anong klaseng walang kwentang bagay yan? Sa ganitong pagkakataon, naglalabas ka pa ng ganitong basura para magpaawa. Galit na galit si Luming. Sinigawan si Su Waning. Su Waning, may sakit ka ba sa ulo? Pumirma ka na lang ng kontrata at kunin ang pera. Bakit ka pa nakikipag-usap sa sunod-sunuran na yan? Akala mo ba babalikan ka niya dahil lang sa isang sirang tali? Magmadali kang pumirma, sabi niya habang minumura ako. Nasusuka ako kapag nakikita ko ang basurang yan. Natigilan si Su Waning. Tinitigan niya ang pulang tali na tinadyakan, parang sinampal siya. Sumagi sa isip niya ang mapupulang mata ni Jem Chai, ang mga daliring puno ng sugat, at ang pag-asa nang iabot niya ang pulang tali. Iyon ang katapatan na dati niyang itinapon.
Ngayon, ginagamit niya ito bilang kanyang tagapagligtas, ngunit ito ay tinatapakan ng taong pinakamamahal niya. Masakit sa puso. Luming, ano ba ang ginagawa mo? Sumigaw si Su Wanying at parang baliw na sumugod para itulak si Luming. Lumuhod siya sa lupa para pulutin ang pulang tali. Marumi na ang tali, puno ng alikabok at bakas ng paa. Naguguluhan niya itong pinupunasan gamit ang kanyang mamahaling manggas. Tumutulo ang mga luha niya dito. Huwag mo siyang hawakan. Huwag mo siyang hawakan, bulong niya sa sarili. Parang pinoprotektahan ang isang mamahaling alahas. Natumba si Luming dahil sa pagtulak. Nagalit siya. Su Wanying, nababaliw ka na ba? Itinulak mo ako dahil lang sa isang sirang tali. Magkano ba ang halaga ng bagay na yan? Makakabili ba ito ng tiket papuntang Amerika? Tumahimik ka. Biglang nag-angat ng ulo si Su Wanying. Ang kanyang mga mata ay parang lobo. Tumahimik ka. Nagulat si Luming. Umiwas siya at bumulong. Basura naman talaga. Tumingin sa akin si Su Wanying habang hawak ang pulang tali. May pag-asa sa kanyang mga mata. Umiwas siya at bumulong. Basura naman talaga. Tumingin sa akin si Su Wanying habang hawak ang pulang tali. May pag-asa sa kanyang mga mata. Parang isang taong nalulunod na kumapit sa bula. Genchai, tingnan mo, pinapahalagahan ko ito. Talagang pinapahalagahan ko ito. Lumuhod siya at inilapit ang pulang tali sa akin. Napakababa niya. Dati, hindi ko naintindihan. Nagkamali ako sa paghusga sa iyong intensyon. Patawarin mo ako kahit isang beses lang. Kahit isang beses lang. Tahimik ang conference room. Hindi nagsalita si Ye Qingcheng. Umiikot ang kanyang panulat na may nakakalokong ngiti. Tiningnan ko ang mukha ni Su Wanying na puno ng luha, at pagkatapos, ang maruming pulang tali. Walang kibo sa puso ko. Sa katunayan, nakakatawa pa. Hindi pinapahalagahan kapag nasa iyo. Nagkukunwaring malalim kapag nawala na. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Tumapak ang sapatos sa carpet. Isang mapurol na tunog. Lumiwanag ang mga mata ni Su Wanying. Akala niya lumambot na ako. Yumuko ako at iniunat ang kamay. Nanginginig sa tuwa si Su Wanying at dali-daling iniabot sa akin ang pulang tali. Tinanggap ko ang pulang tali. Magaspang at may bakas ng luma. Ngumiti si Su Wanying sa kabila ng kanyang mga luha. Alam ko na hindi mo pa rin kayang mawala ito. Isang malutong na tunog. Kinuha ko ang pilak na Zippo lighter. Sumiklab ang apoy. Natigilan ang ngiti ni Su Wanying. Natakot siya habang tinitingnan ang apoy na lumalapit sa pulang tali. Genchai, huwag. Sinubukan niyang agawin ito. Itinaas ko ang aking kamay para umiwas. Mabilis magliyab ang tali. Nilamon ng apoy ang tali na naglalaman ng 5 taong pagmamahal. Nahulog ang itim na abo. Kumalat ang amoy ng sunog. Hindi. Umiyak si Su Wanying. Pinanood niya ang pulang tali na maging abo. Sumalamin ang apoy sa kanyang mga mata. Parang sinunog ang kanyang kaluluwa. Akala niya basta't bumalik siya, nariyan lang ako. Basta't ilabas niya ang simbolo, patatawarin ko siya. Ngunit ngayon, patay na ang apoy. Binitiwan ko ang huling piraso ng sunog na sinulid. Nahulog ito sa kristal na ashtray. Kalmadong tiningnan ang nanghihinang si Su Wanying, parang tinitingnan ang isang estranghero. Su Wanying, nagkamali ka ng isang bagay. Kinuha ko ang panyo para punasan ang aking kamay, parang may nahawakan akong marumi. Dapat manatili ang basura sa basurahan. Kahit na ang taling ito o ang iyong sinasabing katapatan. Pagkatapos sabihin iyon, itinapon ko rin ang panyo sa ashtray. Tinabunan nito ang abo. Pumirma ka na. Bumalik ako sa aking upuan. Ito na ang huling pagkakataon mo. Sa loob ng 10 minuto, darating na ang utos ng korte. Sa oras na yon, hindi mo na makukuha kahit ang 50 milyon na ito. Nanghihina si Su Wanying. Tulala siyang nakatingin sa ashtray. Gumuho ang kanyang mundo. Ang angkan ng mga Su. Sa sandaling ito, nagbigay ng matinis na alarma ang sistema ng utak. Puno ng pulang mensahe. Nasa harapan ang patalim. Nasa harapan ang patalim. Nakita ang mahalagang kaganapan sa kwento. Nagsimula na ang nakatagong misyon. Isang tungkol sa katotohanan ng pagkamatay sa nakaraang buhay. Naka-encrypt na recording file. Nagde-decode. Progress 78%, 79%. Matagumpay ang pag-decode. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, katotohanan tungkol sa pagkamatay sa nakaraang buhay. Hindi ba't namatay ako sa aksidente sa sasakyan? Hindi kaya aksidente lang yon? May panginginig sa mekanikal na boses ng sistema. Suhestyon sa'yo, mahal na host, na agad mong patugtugin ito. Hindi lamang ito aksidente sa sasakyan, kundi isang maingat na binalak na pagpatay. At ang utak ay nasa loob ng silid na ito ng pagpupulong. Iginagala ko ang aking tingin kay Luming na nag-aagawan pa rin sa kontrata. Pati na rin kay Su Wanying na parang nawalan ng kaluluwa. Sumilay ang uhaw sa dugong ngiti sa aking labi. May isa pa palang gantimpala. Sandali. Nang handa nang iabot ni Luming ang kontrata, nagsalita ako. Nanginig ang kamay ni Luming. Presidente Jiang E. Nakapirma na. Tingnan nyo. Hindi nagmamadali.
Kinuha ko ang aking cellphone. Ikinonekta ko ito sa Bluetooth speaker ng silid ng pagpupulong. Bago pa man maganap ang transaksyon, gusto kong pakinggan nyo ang isang bagay. Bilang pag-alala sa nawalang pag-ibig ni Enma Su at sa nalalapit na pagkakabilanggo ni Elalu, nakabitin ang aking kamay sa pindutan ng pagtugtog. Lahat ay nakatingin sa akin. Naguguluhang tumingala si Su Wanying. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata ni Luming. Pinindot ko ang pindutan ng pagtugtog. Sa sumunod na segundo, isang pamilyar na boses ang umalinggaw sa silid ng pagpupulong. Tumunog ng 2 beses ang Bluetooth speaker ng silid ng pagpupulong, pagkatapos ay narinig ang boses ni Luming. Wala na ang dating panghihina. Puro kapilyuhan at kasamaan. Ming-Ching, balak mo ba talagang magtiis sa matandang babaeng yon? Nasusuka ako sa pagiging babaeng negosyante niya. Ito ang boses ng kaibigan ni Luming. Tumawa si Luming. Halata sa boses na minamaliit niya ito. Ano ba ang alam mo? Magpanggap lang akong may sakit. Magpatak lang ako ng ilang luha, ibibigay na niya sa akin ang puso niya. Kapag nakuha ko na ang huling pera ng subgroup sa pagkakataong ito, pupunta ako sa Amerika para magsaya. Para sa kanya ni. Isa lang siyang li na marunong kumita ng pera. Kapag nagsawa na ako Sino pa ang gustong kumuha ng segunda manong gamit? Tumigil ang recording. Walang nagsalita sa silid ng pagpupulong. Tumingin ang lahat kay Luming. Hindi pa rin naiaabot ni Luming ang kontrata sa kanyang kamay. Nanginig ang buong katawan. Nawala ang dating kasakiman. Biglang bumagsak ang kanyang mukha. Nakaupo si Su Wanying sa kanyang upuan, parang nawala ng lakas. Segunda manong gamit. Bigla siyang tumayo, natumba ang upuan. Luming, peke rin ba ito? Gawa rin ba ito ng zombie? Magsalita ka. Iniiwas ni Luming ang kanyang tingin. Humakbang siya paatras. Ngunit agad siyang nakabawi. Napirmahan na ang kontrata. Naibenta na ang subgroup. Hindi pa man dumarating ang pera, ngunit nakapirma na si Jiang Chai. Hindi na makakatakas ang 50 milyon. Dahil nasira na ang usapan, hindi na kailangang magpanggap. Itinuwid ni Luming ang kanyang likod. Nawala ang pagkabahala sa kanyang mukha. Napalitan ito ng tunay na anyo. Dahil narinig mo na pala, hindi na ako magpapanggap pa. Dinilaan ni Luming ang kanyang labi. Sumilay ang ngiti sa kanyang bibig. Su Wanying, ano ang mayroon kayo? Na maihahambing sa mga batang babae sa labas. Nanginig sa galit si Su Wanying. Itinaas niya ang kanyang kamay para hampasin si Luming. Hinawakan ni Luming ang kanyang pulso at inalis ito. Nakasuot ng mataas na takong si Su Wanying. Tumumba siya ng ilang hakbang at bumagsak sa karpet. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri. Tiningnan siya ni Luming na may pagkasuklam. Sa mga nakaraang taon, sa tuwing nakikita ko ang mukha mo gusto kong isuka ang kinain ko kagabi. Kung hindi lang dahil sa pera, sino ang gustong maglingkod sa iyo na matandang babae? Luming, papatayin kita. Sumigaw si Su Wanying, gustong tumayo para manlaban. Magtipid ka ng lakas. Umupo ako sa upuan ng presidente at nagsalita. Ludi. Napakapirmahan na ang kontrata. Kailan darating ang pera? Tumulong ako sa pagganap ng isang magandang palabas. Pera, tumawa ako. Itinuro ko ang pinto gamit ang aking daliri. Nakalimutan kong sabihin sa iyo kaninay. Ang 50 milyong ito ay gagamitin upang bayaran ang mga utang ng subgroup. Ang utos ng pag-freeze ng korte ay epektibo 3 minuto ang nakalipas. Ang perang ito ay direktang mapupunta sa account ng mga nagpautang. Para sa iyo Lumuhod ako at pinanood ang kanyang ngiti na nawala. Sa hinalang pang-aabuso sa tungkulin at panloloko Ipinadala ko na ang recording sa Economic Investigation Brigade. Mayroon pang 30 segundo bago dumating ang mga pulis. Nanghina ang tuhod ni Luming. Hindi ito maaari. Niloloko mo ako, Jiang Chai. Mamamatay kang mag-isa. Su Wanying, isa kang walang silbi. Pinahamak mo ako. Bakit hindi ka nalang mamatay? Lumayo ang mga sigaw. Naiwan kami ni Su Wanying at Yi Qingcheng sa silid ng pagpupulong. Nakahandusay si Su Wanying sa sahig. Gulo-gulo ang buhok. Kumalat na ang kanyang makeup. Tumingala siya sa akin. Gulo-gulo na ang buhok, sira na rin ang makeup. Tumingala siya sa akin. Nakatitig ng walang emosyon, garalgal ang kanyang boses. Ginawa mo ba ito para makita ko ang tunay niyang kulay? Tama ba? Mahal mo pa rin ako, hindi ba? Tumayo ako, inayos ang aking suit at lumapit sa kanya. Kumapit si Yi Qingcheng sa aking braso, nakangiting masaya, Miss Su. Ang utak ay magandang bagay, sayang at wala ka nito. Na ang gusali ay naisanla na. Binibigyan kita ng taning ngayon para lumipat. Ang iyong mansyon, kotse, ay kinumpis ka lahat para ipambayad sa utang. Wala ka ng kahit ano ngayon. Pagkatapos kong sabihin yon, umalis ako kasama si Yi Qingcheng. Narinig ko ang hagulgol ni Su Wanying sa likod, na umaalinggaw sa loob ng walang lamang conference room. Sumagi sa isip ko ang mga komento, astig. Sobrang astig. Dapat lang yan sa mga walang hiya. Perfect ang mga galawan. Nakakapanakit. Pero ayon sa sistema, ang depensa ni Su Wanying ay hindi pa lubusang gumuho.
Umaasa pa rin siya na basta't maging kaawa-awa siya. Makalipas ang 3 araw, malakas ang ulan, hinahampas ng tubig ang mga kalsada. Nagkukubli si Su Wanyin sa ilalim ng bubong ng isang convenience store. Basang-basa. Ang dating si Su ay nakasuot ngayon ng shirt na binili sa bangketa. Bali ang isang takong ng kanyang high heels. Hawak niya ang kanyang basag na cellphone. Sa loob ng 3 araw na ito, hindi siya naging maayos. Binlock siya ng mga kaibigan, iniiwasan ng mga kasosyo. Hindi siya kinakausap ng mga kamag-anak. Wala siyang pera, pinalayas siya ng landlord, napunta sa kalye. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Tiningnan ito ni Su Wanyin ng walang emosyon, lumaki ang kanyang mga mata. Jen Chai ang nakalagay sa collar ye. Nanginginig ang kamay niya nang sagutin ito, umiiyak na sinabing, Jen Chai. Ikaw ba yan, Jen Chai? Sabi ng boses, may mga bagay na dapat ibalik sa'yo. Tu't ibinaba ang telepono. Natulala si Su Wanyin ng ilang segundo, sobrang saya. Sa dati nating tagpuan. Iyon ang pribadong tea room na madalas nilang puntahan dati, at kung saan unang umamin si Jen Chai. Kung gusto pa rin siya nitong makita, may pag-asa pa. Para kay Su Wanyin, para na itong isang lumulubog na kumakapit sa patalim. Nagmadali siyang mag-ayos ng kanyang buhok. Bigla siyang may naalala, kumuha ng isa mula sa kanyang sirang bag. Isang gusot na damit, isang mapusyaw na asul na floral dress. Ang unang regalo ni Jen Chai sa kanya maraming taon na ang nakalipas. Inisip niya noon na hindi ito maganda, hindi niya ito sinuot, itinago niya ito sa sulok ng kanyang kabinet. Dinala niya ito noong naglilipat siya ng bahay. Dahil ba masyado akong dominante kaya siya umalis? Sabi ni Su Wanyin sa sarili. Nagtago siya sa banyo ng convenience store at nagbihis ng lumang damit na hindi nakasya sa kanya. Tinitigan niya ang sarili sa salamin, pilit na umiti, basta't maging katulad ako ng dating gusto niya. Basta't yumuko ako at humingi ng tawad, babalik siya. Sobrang malambot ang puso ni Jen Chai. Hindi niya ako kayang tiisin na maghirap. Nilusob niya ang ulan, nagpapagilid-gilid papunta sa dati nilang tagpuan. Sa loob ng malinis na tea room, nakasindi ang sandalwood, tahimik. Nakaupo ako sa tabi ng bintana. Hawak ko ang isang itim na recording pen. Hindi sumama si Iking Cheng. Hindi para sa kanya ang ganitong okasyon. Si Su Wanyin lang. Bumukas ang pinto. Pumasok si Su Wanyin na basang-basa. Dumikit sa kanyang katawan ang mapusyaw na asul na damit, sobrang sikip. Kumalat ang kanyang murang foundation sa kanyang mukha dahil sa ulan. Nag-iwan ng mga puting guhit. Nang makita niya ako, lumiwanag ang kanyang mga mata. Hawak ang palda, lumapit siya, Jen Chai, tignan mo, tinago ko pa rin ang damit na bigay mo sa akin. Ngumiti siya sa akin na parang humihingi ng pabor, nanginginig ang kanyang boses, dati, hindi ko lang alam di. Gustong-gusto ko talaga ang damit na ito. Pwede ba tayong magsimula ulit? Susundin ko na ang lahat ng gusto mo sa akin. Hindi na ako magiging pasaway. Sinubukan niyang hawakan ang aking manggas, lumayo ako. Sinulyapan ko ang kanyang damit. Nakabitin ang kamay ni Su Wanyin sa ere. Umupo ka. Itinuro ko ang upuan sa tapat. Umupo ng dahan-dahan si Su Wanyin. Saka lamang siya umupo ng bahagya sa upuan, nakatingin sa akin ng may pagmamakaawa, Jen Chai. Alam kong galit ka pa rin. Basta't mapatawad mo ako, gagawin ko ang lahat. Talaga ba? Itinulak ko ang recording pen sa kanya, pakinggan mo ito. Kung gusto mo pa ring magkabalikan, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumiwanag ang mga mata ni Su Wanyin. Akala niya ito ay isang pagsubok, o kaya ay ang aking tunay na nararamdaman, kahit napagalitan niya siya. Okay lang sa akin. Pakinggan ko. Sige, pakinggan ko. Kinuha ni Su Wanyin ang recording pen, pinindot ang play. Ang lumabas na boses ay, pero lalong nanlamig ang kanyang katawan. Mas mabuti pang may mamatay, ang lamig na sabi ni Luming. Naging maingat ang hangal na babaeng iyon kamakailan. Balak pa yatang mag-audit. Ang patay lamang ang ligtas. Nabitawan ni Su Wanyin ang recorder. Muntik nang mahulog. Aksidente sa sasakyan. Patay. Nalalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa hawak. Tuloy pa rin ang recording. Pero si Su Wanyin iyon, paano kung matuklasan? Anong matutuklasan? Ang preno ng kotseng iyon ay pinakialaman ko na. Kapag umulan, tiyak na mamamatay. Sa oras na yon, sasabihin ko na lang na aksidente. Pagkatapos, babayaran ko ang pribadong doktor para gumawa ng sertipiko na hindi na kayang iligtas. Ang malaking halaga ng insurance ni Su. Ang lupit naman, tapat na tapat sa iyo si Su Wanyin. Tapat. Nandidiri ako sa pagmumukha niya. Araw-araw, parang napakataas niya. Ginagawa akong aso. Kapag naging gulay siya, magsasayaw ako sa tabi ng kanyang kama araw-araw. Tatanggalin ko ang kanyang oxygen. Ipadadala ko siya sa kabilang buhay. Tatanggalin ko ang kanyang oxygen. Ang mga salitang ito ay parang kidlat. Tumama sa ulo ni Su Wanyin. Nangangatog ang kanyang katawan. Namumutla, hindi dahil sa takot. Dahil sa pamilyar. Parang may sumira sa loob ng kanyang utak. Sumasakit ang kanyang ulo. Bumabalik ang mga alaala. Amoy ng disinfectant sa liig. Nakahiga sa kama. Punong-puno ng tubo. Hindi makagalaw.
Malabo ang paningin. Nakita niya si Luming. Ang lalaking minahal niya buong buhay niya. Nakatayo sa tabi ng kama at tumatawa. Su Wanning, bakit hindi ka pamamatay? Alam mo ba kung gaano kakulit ang asong si Jiangchai? Para iligtas ka, ibinenta pa niya ang kanyang ari-arian sa akin. Nagmakaawa sa akin na gamutin kita. Sayang, tinanggap ko na ang pera. Kukunin ko rin ang buhay mo. Pagkatapos, isang kamay ang umabot sa kanyang oxygen mask, tinanggal ang oxygen. Nasasakal. Wala nang pag-asa. Sasabog na ang kanyang baga. Sa labas ng silid, si Jiangchai, na nagmamakaawa para makalikom ng pera para sa kanya. Nakaluhod sa harap ng doktor at nagmamakaawa. Biglang dumura ng dugo si Su Wanning. Tumalsik sa kanyang damit pangkasal. Pulang-pula. Naaalala mo na ba? Nakatingin sa kanya, kalmado kong sinabi. Ito ang orihinal na wakas na inihanda niya para sa iyo. Ito rin ang iyong wakas sa nakaraang buhay. Nagningning ang system prompt sa kanyang utak. Matagumpay na nagising ang bida. Ganap na bumagsak ang depensa ng babae. Napakasarap. Ito ang napala ng pagiging makasarili. Bakit gusto kong tumawa habang nakikita ko siyang dumudura ng dugo? Nakayuko si Su Wanning sa mesa. Hawak ang kanyang buhok. Humihingi ng tulong. Naaalala na niya ang lahat. Sa nakaraang buhay, sa isang gabing maulan din, na aksidente siya sa sasakyan. Naging gulay. Si Jiangchai, na kinamumuhian niya. Ang lalaking tinanggihan niya, inalagaan siya sa loob ng 3 taon. Ibinenta niya ang kanyang kumpanya. Ibinenta niya ang kanilang bahay. Mula sa isang mayaman, naging isang mahirap, para lang madugtungan ang kanyang buhay. At siya, pinanood niya ang lahat ng ito. Walang magawa. Sa huli, pinanood niya si Luming na tinanggal ang kanyang oxygen. Ang lalong nagpabagsak sa kanya ay pagkatapos niyang mamatay, para makapaghiganti si Jiangchai, niyakap niya si Luming at nagpakamatay sa bangin. Walang natira sa kanilang mga katawan. Pinatay ko siya. Pinatay ko siya. Umangat si Su Wanning. Punong-puno ng luha ang kanyang mukha. Baliw ang kanyang mga mata. Nakatingin sa akin, parang isang Diyos. O parang isang yaman na sinira niya. Jiangchai, patawad. Patawad. Gusto niya akong hawakan pero nakita niyang marumi ang kanyang kamay. Nilamon siya ng panghihinayang at galit. Ang lalaking minahal niya buong buhay niya ay isang ahas. Ang taong nagmahal sa kanya ng todo ay tinapakan niya. Pinatay niya. Bakit? Bakit kailangan mong sabihin sa akin? Hindi na mapigilan ni Su Wanning ang pag-iyak. Kinakagat ang kanyang kuko. Mas mabuti pang mamatay akong tanga. Bakit kailangan mong ipaalam sa akin na napakalaki ng pagkakamali ko? Dahil ito ang utang mo sa akin. Tumayo ako. Nakatingin sa kanya. Su Wanning, nasasaktan ka ba? Tama yan. Mabuhay ka sa sakit na ito. Iyan ang pinakamalaking parusa sa'yo. Pagkatapos kong sabihin yon, tumalikod ako at umalis. Narinig ko ang pagbagsak ng silya. Hindi ako hinabol ni Su Wanning. Nakatingin siya sa prutas sa mesa. Naroon ang isang kutsilyo. Ang pagkasakal noong tinanggalan siya ng oxygen, ang kahihiyan ng pagtataksil sa buhay na ito. At ang pagsisisi kay Jiangchai. Nagsama-sama ang mga ito at naging apoy. Kung ayaw na sa kanya ni Jiangchai, kung sira na ang kanyang buhay, magpakamatay na lang silang dalawa. Kinuha ni Su Wanning ang kutsilyo. Walang laman at nakakatakot ang kanyang mga mata. Hindi na niya ako tiningnan. Tumiyakod siya at tumakbo sa ulan. Papunta sa istasyon ng pulis, kung saan nakakulong si Luming. Sumigaw siya. Luming, pagbabayaran mo ito. Habang pinapanood ko ang kanyang likod na naglalaho sa gabing maulan, binuksan ko ang aking itim na payong at pumasok sa ulan. Habang naglalakad ako sa ulan, tumunog ang system prompt sa aking utak. Pangunahing misyon, ang pagpapahirap kay Su Wanning ay matagumpay na natapos. Kasalukuyang antas ng kasiyahan, lalaya. Host, saan tayo pupunta ngayon? Tumingala ako sa langit, umiti, at sumundo kay Ye Qingcheng mula sa trabaho. Bumili na rin ako ng isang bungkos ng bulaklak. Naghihintay na makita ang balita ng batas bukas. Malakas ang ulan sa labas ng bintana, hindi malinaw ang syudad. Nakaupo ako sa sofa sa opisina, winawasiwas ang whiskey sa kamay ko, nakatitig sa screen. Direktang ipinapalabas doon ang isang magandang palabas ng asong kumakagat sa aso. Nanginginig ang kuha, ang gulo iyon ng paparazzi na nagtatago at kumukuha ng litrato. Ang lugar ay sa murang apartment sa labas ng syudad, ang huling taguan ni Luming. Nahanap pa rin siya ni Su Wanning. Iniulat ng sistema na ibinenta niya ang huling kwintas na jade na iniwan ng ina ni Su. Bumili ng address ni Luming mula sa black market. Ang dating maarte na si Miss Su, na ayaw sa dumi sa kalsada, ay parang baliw ngayon. Binubunggo niya ang kanyang katawan sa security door. Luming, lumabas ka. Alam kong nasa loob ka. Pinatay mo ako. Ikaw ang pumatay sa akin. Babayaran mo ako. Ang sigaw ay nahaluan ng kulog. Pinakikinggan ang boses, tuwang-tuwa ang sistema sa utak ko. Master, ang lakas ni Su Wanning. Kakapiyansa lang kay Luming ng mayamang babae, naghahanda palang magdiwang, heto na siya. Kailangang sabihin, napakahusay ng pagtago mo ng address. Sumimsim ako ng alak, walang ekspresyon.
Dahil ito ay isang revenge drama, kailangan munang magkita ang mga bida. Kung hindi, paano maitatanghal ang palabas na ito? Sa screen, isang malakas na tunog, bumukas ang pinto. Binuksan iyon ni Su Wanning gamit ang fire extinguisher. Gumuhit ng husto ang kamera, at pagkatapos ay pumasok sa loob ng bahay. Makipot ang sala. Si Luming ay kayakap ang isang babaeng makapal ang makeup at umiinom ng champagne. Siya ang kanyang bagong kasintahan, ang big time na nagpiyansa sa kanya. Nang makita si Su Wanning na puno ng putik at gusot ang buhok, nanginig ang kamay ni Luming. Nalaglag ang baso. Su Wanning, paano mo ako nahanap dito? Namutla si Luming. Nagtag sa likod ng matabang babae. Luming! Namumula ang mata ni Su Wanning, itinapon ang fire extinguisher at sumugod. Walang ayos, walang pakundangan. Umanga siya at kumagat, mahigpit na kinakagat ang mukha ni Luming. Baliw na babae, bitawan mo ako. Tumili at nagpupumigla si Luming. Ang babaeng katabi niya. Pinalo si Su Wanning gamit ang bagsaan ng galing ang pulubi na ito. Nangahas na saktan ang lalaki ko. Security! Nasaan ang security? Nawala ang kontrol sa eksena. Malaki ang galit ni Su Wanning pero mahina si Su Wanning. Dagdag pa ang ilang araw na paggalagala, naubos na ang kanyang lakas. Bumawi si Luming. Ang takot ay naging kalupitan. Buwisit, sumusobra ka na. Hinila niya ang buhok ni Su Wanning. Inihampa sa mesa. Bang! Nabasag ang mga bubog. Puno ng dugo ang mukha ni Su Wanning. Ngunit tumatawa pa rin siya. Nakakatakot ang tawa. Luming, hindi ka makakatakas. Alam kong ikaw ang bumunot sa oxygen tube ko. Alam kong ikaw ang pumatay kay Jem Chai. Tumahimik ka. Baliw ka. Nasaktan si Luming. Napahiya at nagalit. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ng malakas si Su Wanning na nakahiga sa lupa. 1, 2, 3. Ipinapalabas niya ang kanyang takot at galit. Papatayin kita. Salot ka. Kung hindi dahil sa'yo, sana kinuha ko na ang pera at nagpunta sa Amerika. Oxygen tube. Ngayon ay papatayin na kita. Yakap-yakap ni Su Wanning ang kanyang ulo sa mga bubog, nagbubulungan ng hindi maintindihan, Jiang Chai. Kay Jiang Chai. Sumabog ang live stream. Grabe. Ito pala ang lalaking mapagmahal na yon. Sobrang lupit manakit ng babae. Karapat-dapat lang kay Su Wanning. Dahil sa basurang ito, pinalayas niya si Jem Chai. Ngayon ay naparusahan na siya, kahit na mukhang napakasama. Pero bakit parang nakakagaan ng loob? Ito ang tunay na masama, kalayaan para sa masamang mahika. Sinira ang pinto at pinigilan si Luming na nananakit. Huwag kang gumalaw. Pulis! Pinilipit ang mga kamay ni Luming sa likod at idiniin sa lupa, nakadikit ang mukha sa mga bubog. Nagdadaldal, siya ang unang nanakit. Ako ay nagtatanggol lang. Bitawan niyo ako. Malamig ang mukha ng pulis habang kinakabitan siya ng posas. Luming, ikaw ay sangkot sa malaking pandaraya at sinadyang pananakit. Sumama ka sa amin. Nang makita ng matabang babae na masama ang sitwasyon, tumakas siya agad. Nang hilahin si Luming, dumaan siya sa tabi ni Su Wanning. Itinaas ni Su Wanning na puno ng dugo ang kanyang ulo at tinitigan siya ng masama. Dumura ng laway na may dugo. Si Su Wanning na lang ang natira. Nakahiga siya sa kalat, punit-punit ang damit, puno ng bakas ng paa at dugo. Gusto siyang dalhin ng pulis sa ospital. Sumigaw siya at itinulak ang pulis. Ayoko sa ospital. Ayoko. Nagpumiglas siya at tumayo, pajuwang-jewang na tumakbo sa ulan. Hahanapin ko si Jiang Chai. Hahanapin ko siya. Dumilim ang screen. Tapos na ang live. Ibinaba ko ang baso at tumayo, inayos ang maayos kong suit. Nanginginig ang sistema. Master, papunta siya rito. Nakapaa siyang tumatakbo. Siguro mga kalahating oras. Sigurado ka bang gusto mo siyang makita? Siguro, hindi na normal ang kanyang pag-isip. Pinapangarap niya ang pagbabalik sa krematoryo. Kaso lang, medyo malaki ang apoy, natangay na ang abo. Sa ibaba ng Giant Corporation, malakas ang ulan, malabo ang ilaw ng poste. Dahil sa init ng live stream, maraming media at mga dumadaan ang nagtipon sa ibaba. Nakapayong silang nakapalibot na parang kalahating bilog, nakataas ang mga cellphone para kumuha ng video. Sa gitna ay nakaluhod si Su Wanning. Basang-basa siya, ang pulang damit ay naging kulay abo na may halong dugo na dumikit sa kanyang katawan. Ang buhok niya ay parang tuyong damo na dumikit sa mukha niya, ang mga paa niya ay puro sugat at ang dugo ay umaagos sa imburnal kasabay ng ulan. Nanginginig siya doon. Tiyak na lalabas siya. Ayaw niya akong makitang nababasa sa ulan noon. Kapag wala akong dalang payong, lagi niya akong susunduin. Nagbubulungan ang mga nanonood. Iyan yung Su Wanning. Dati naman ang taas ng tingin sa sarili, lirari-liray, kanina sa live stream. Binugbog siya ni Luming na parang aso. Ngayon, pumunta siya para makipagbalikan sa ex niya. Ang kapal ng mukha. Kung ako iyan, tatawag na lang ako ng security para palayasin siya. Hindi nakikinig si Su Wanning. Sa mundo niya, basta bumalik siya, palaging nandyan ang Giant Corporation. Basta umiyak siya, ibibigay ng Giant Corporation ang buong mundo sa kanya.
Ding bumukas ang sliding door. Tumahimik ang mga tao. Nakatutok ang mga kamera sa pinto. Magkatabi kaming nakatayo, napakagagara. At si Suwaning na nasa putik, para kaming nasa magkaibang mundo. Nang makita niya ako, lumiwanag ang madilim na mga mata ni Suwaning. Parang huling hantungan na kagalakan. "Chay!" Sigaw niya. Gumapang siya gamit ang kamay at paa, patumba-tumba papalapit. "Chay, sa wakas, pumayag ka ring makita ako." Umiiyak niyang sinabi habang binubuksan ang kanyang mga braso, gustong yumakap sa akin. Alam ko na ang pagkakamali ko. Talaga, alam ko na. Nakita ko na ang tunay na pagkatao ni Luming. Isa siyang halimaw, hindi siya tao. Ikaw lang ang mahal ko mula pa noon. Ikaw lang, Chay. Dahil sa sobrang pagmamadali, nadulas siya. Hindi na siya nag-abala pang maging presentable, lumuhod at gumapang papalapit. Iniunat ang maruruming kamay para yakapin ang binti ko. "Chay, iwi mo na ako. Giniginaw na ako. Sobrang giniginaw na ako. Hindi na ako magiging matigas ang ulo. Magiging mabuting asawa ako. Bibigyan kita ng mga anak. Magsimula tayo ulit. Gaya ng dati, pwede ba?" Malapit nang dumampi ang kamay niya sa laylayan ng pantalon ko, humakbang ako paatras. Hindi masyadong malaki ang galaw ko pero desidido, parang umiiwas sa basura o sa salot. Napahinto sa ere ang kamay ni Suwanying. Natigilan siya. Tumingala siya sa akin. Umaagos ang ulan sa kanyang mukha, hinuhugasan ang mga sugat, mukha siyang nakakatakot at katawa-tawa. "Chay!" Nakaramdam ako ng putik sa laylayan ng pantalon ko. Kumunot ang noo ko. Kumuha si Ye Qingcheng ng puting panyo sa kanyang bag at iniabot sa akin. Kinuha ko ito. Akala ni Suwanying natutulungan ko siya. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Iniunat niya ulit ang kanyang kamay. Chay, alam ko na di. Hindi ko iniunat ang kamay ko sa kanya. Ginamit ko ang panyo. Para dahan-dahang punasan ang putik sa laylayan ng pantalon ko. Hindi ako nagmamadali, nagpapakita ng pagiging malamig. Nanigas ang ekspresyon ni Suwanying. Nagsimulang magsunod-sunod ang mga kamera sa paligid. Kinunan ng flash ang tagpong iyon. Matapos kong punasan, tumingin lang ako sa kanya, kalmado ang aking mga mata. Walang galit, walang pangungutya. Mayroon lamang pagiging malamig sa isang estranghero. "Suwanying," sabi ko. Ang boses ko ay nahaluan ng ulan. "Napakalamig. Huwag mong banggitin ang pangalang iyon. Kapag binabanggit mo iyan." Nandidiri ako. Nanginig ang buong katawan ni Suwanying. Nandidiri, nanginginig ang kanyang mga labi habang umiiyak. "Chay, paano mo nasasabi yan? Ako si Wanying. Si Wanying na minahal mo sa loob ng 5 taon. Sa loob ng 5 taon na yon, bulag ako." Sabi ko sa isang patag na tono. "Pero ngayon, gumaling na ako. Ang sinasabi mong pag-ibig ay isa lamang paraan upang makaraos. Ang sinasabi mong pagsisisi ay isa lamang pagkawala ng yin." "Suwanying, marumi ka. Hindi ang damit na suot mo ang marumi. Winagayway ko ang maruming panyo sa kamay ko. Ikaw mismo ang marumi. At ang puso mo." Nakatulala si Suwanying habang nakatingin sa panyo. Mayroon itong putik. Putik na dumikit sa kanya kanina. Binitawan ko ang panyo at bumagsak ito sa kanyang maruruming kamay. Para itong telang nakatakip sa isang bangkay. Nanatili silang ganoon. Bumigay si Suwanying. Hinawakan niya ang panyo at umiyak ng buong paghihirap. "Paano mo ito nagawa sa akin? Alam ko na ang pagkakamali ko. Nagkakaganito na ako. Bakit hindi mo pa rin ako mapatawad? Naalala ko na ang mga nangyari sa nakaraan. Alam kong may utang akong buhay sa iyo. Hindi ba sapat na bayaran ko ito sa buong buhay ko?" Inihampas niya ang kanyang ulo sa sementadong lupa. May malakas na tunog. "Nagmamakaawa ako, huwag mo akong iwan." Sa itsura niyang iyan, walang anumang emosyon sa puso ko. Dati, sa bawat pagkunot ng noo niya, nasasaktan ako. Ngayon, nakikita ko siyang lumuluhod at dumudugo, nairita lang ako. Walang emosyong sabi ng sistema, "Ay, ito ba ang huling pagsisisi? Mas mura pa sa damo." Huwag mo na siyang pansinin. Ang taong ganyan, hindi alam kung saan nagkamali. Hindi niya lang matanggap ang pagbabago. Umalis na tayo. Ang pagtagal sa basurang ito ng 1 segundo ay pag-aaksaya ng buhay. Tumalikod ako at hindi na siya tinignan. Inakbayan ako ni Ye Qingcheng. Natatakpan ako ng payong, hindi ko ramdam ang ulan at hangin sa likod. "Umalis na tayo, Yin Rejayang." May lamig sa boses ni Ye Qingcheng. "Hindi siya karapat-dapat na mawalan ka ng dugo. Hindi siya karapat-dapat." Sumagot ako. Dumating ang itim na may batch. Huminto sa harap ng hagdan. Binuksan ng bodyguard ang pinto. Pumasok ako. Nakita ni Suwanying na alis ako, tumayo siya at sinubukang harangin ang sasakyan. "Chay, huwag kang umalis. Hindi ka pwedeng umalis. Isama mo ako. Kahit maging aso mo pa ako, huwag mo lang akong iwan dito." Sinunggaban siya ng security at pinigilan. Nagpupumiglas siya, kumamot ang kuko niya sa lupa. Nakakabining ingay. Sa loob ng sasakyan, sinulyapan ko siya sa huling pagkakataon. Malabo ang bintana dahil sa ulan. Unti-unting umakyat ang tinted na salamin. Nawala ang ingay. Tinakpan din ng ulan ang babae. Poof, naglock ang pinto.
Tumahimik ang mundo. Paandarin mo, sabi ko sa driver. Umandar ang sasakyan. Nadaanan ng gulong ang tubig. Tumalsik ito sa mukha ni Su Wanying. Sa rear view mirror. Nakadapa siya sa putikan. Mahigpit na hawak ang maruming panyo. Parang nakadikit sa putikan at natutunaw sa gabi ng ulan. Kumuha si Ikincheng ng alak mula sa mini-fridge. Nagbuhos siya ng 2 baso. Jiang, maganda ang ginawa mo. Iniabot niya sa akin ang isang baso. Para sa lubos na paggising. Cheers! Tinanggap ko ang baso. Tumunog ang mga baso. Para sa bagong simula. Ininom ko ito. Malakas pa rin ang ulan sa labas ng bintana, pero ang mundo ko huminto na. Pagkatapos ng 3 buwan. Sa loob ng 3 buwan, napakalamig sa Tianhai. Nakatayo ako sa harap ng korte. Umalis na ang police car. Sa likod ng rehas na bakal, nakadikit ang mukha ni Luming sa bintana. Baluktot ang mukha, madilim ang mata. Ilang kaso, habang buhay na pagkakakulong. Sinadyang pananakit, tangkang pagpatay, panloloko sa negosyo. Ang inosenteng kapatid ni Su Wanying na parang papel habang buhay ng magtatahi. Nabalitaan ko na umihi siya sa pantalon habang binabasa ang hatol. Umiiyak at sumisigaw ng Wanying Jay, tulungan mo ako. Sayang, hindi siya naririnig ng kanyang Wanying Jay. Hinigpitan ko ang coat ko at naglakad papunta sa itim na kotse sa gilid ng kalsada. Puntahan natin ang mental hospital. Nagulat si Mang Lao Zhang. Tumingin sa rear view mirror. Jiang, talaga bang pupunta tayo sa lugar na yon? Nakakabahala. Pupuntahan ko lang ang kaibigan. Binaba ko ang bintana. Nagsindi ako ng sigarilyo. Huling sulyap. Sa dulo ng paningin ang mental hospital. Mataas na pader, kuryente, madilim at luma. Amoy disinfectant, amag at pagkabulok. Jiang, dito po tayo. Naglakad ang doktor. Tumunog ang sapatos sa sahig. Hindi maganda ang kalagayan ng pasyente. Binuklat ng doktor ang mga records. Matinding schizophrenia. May kasamang matinding delusions. Ayaw kumain, ayaw makipag-usap. Madalas na nabubuhay sa sarili niyang illusions. Kahit gumamit kami ng tranquilizer, hindi na ito gumagana. Pinatay ko ang sigarilyo. Hindi ako sumagot. Sa magkabilang gilid ng hallway, mga pintuan na bakal. May naririnig na sigaw. O kaya'y inday ng pagtama sa pader. Huminto ang doktor sa harap ng isang pintuan na bakal. Nasa loob siya. Para sa seguridad, sa viewing window ka na lang pwedeng tumingin. Sumilip ako sa salamin. Madilim sa loob. Walang bintana. May padding ang pader. Nakaupo sa sulok ang isang tao. Kung hindi sinabi ng doktor, hindi ko makikilala na si Su Wanying yon. Ang dating Suzong na nakasuot ng mataas na takong. Ngayon, nakasuot ng maluwang na damit ng pasyente. Payat na payat, maikli ang buhok, magulo. Malalim ang kanyang mata. Mahigpit niyang yakap ang isang unan. Marumi ang punda ng unan. May butas at nakikita ang mga koton. Pero parang kayamanan ang yakap niya. Dahan-dahan niyang tinatapik ito. Bumubulong. Chay. Sa pamamagitan ng salamin. Nakita ko ang pagbigkas niya. Tinatawag niya ako. Walang emosyon sa puso ko. Parang nanonood ako ng isang walang kaugnayang pelikula. Gumalaw si Su Wanying. Kumuha siya ng koton mula sa butas ng unan. Hawak niya ito sa palad. Ngumingiti na parang baliw. Chay, kastanyas. Iniabot niya ang maruming koton sa unan. Mahinahon niyang sinabi. Kakaluto pa lang. Mainit pa. Hindi ako mapapaso. Balatan kita. Seryoso siyang pumipilas ng koton. Nagpapanggap na nagbabalat. Sanay na ang galaw. Parang hawak niya ang mainit na roasted chestnuts. Dati, ikaw ang bumibili sa akin. Sabi mo, hindi masarap kapag malamig. Dumadaloy ang mga luha ni Su Wanying habang nakadikit ang kanyang mukha sa unan, humahalo sa alikabok sa kanyang mukha. Huwag ka nang magalit, bibigyan na kita ng unan. Hindi na ako naiilang sa lamig ng kamay mo. Dinampot niya ang unan. Pilit na isiniksik sa kanyang yakap. Naubos na ang sigarilyo, napaso ang kanyang daliri. Naalala ko ang malakas na pag-ulan ng niebe 5 taon na ang nakalipas. Sabi niya gusto niyang kumain ng kastanyas. Nilakad ko ang halos kalahati ng syudad, pumila ng 2 oras. Ibinulsa ko ang kastanyas, nagyelo ang kamay ko, para ibigay sa kanya. Hindi niya tinanggihan ang amoy ng usok. Ang dumi-dumi na at malamig pa. Sino ang kakain ng basurang yan? Itinapon ko ang kastanyas sa basurahan noon. Tumatawa kong sinabi na bibili ako ng mas maganda sa susunod. Ngayon, yakap niya ang sirang unan, ginagawang kastanyas ang himulmol. Umiiyak na nagmamakaawang kumain ako. Balintuna. Umilaw ang system sa kanyang isipan. Ngunit lumitaw ang asul na liwanag, bumaha ang mga komentaryo. Kung sana'y alam ko lang, hindi sana nangyari ito. Nakakatuwa rin, ngunit nakakalungkot din. Ito ba ang gusto niyang kahantungan? Mabuhay sa ilusyon ng pagsisisi, paulit-ulit na nararanasan ang sakit ng pagkawala. Ang huling pagsuyo ay mas mura pa sa damo. Su Wanying, ang basura mo ay matagal nang patay noong gabing yon ng ulan. Ang kasalukuyang pagtitiyaga ay baluktot. Pinagmasdan ko ang mga komentaryo at bahagyang ngumisi. Patuloy pa rin si Su Wanying. Sa tingin niya ay ayaw kong kumain ng basura, kaya't nagalit siya. Kumain ka na.
Nagiging hysterical na siya, pilit na isinusubo ang himulmol sa kanyang bibig. Hindi ba't pinagbawalan ka na naman ng bastos na si Luming? Chai, iwi mo na ako. Ang dilim dito, natatakot ako. Pinindot ng doktor ang alarma. 2 nurse ang sumugod papasok. Pinigilan si Su Waning, iniksyonan ng pampakalma. Nagpupumigla si Su Waning, diretso ang tingin sa one-way mirror. Puno ng kawalan ng pag-asa at pakiusap. Chai, inilahad niya ang kanyang kamay, naputol ang mga kuko, puno ng dugo. Gusto niyang abutin ang isang bagay. Umepekto na ang gamot, napahandusay siya sa sahig, parang basang-basahan. Gumagalaw pa rin ang kanyang labi. Mainit ang kastanyas. Pinatay ko ang sigarilyo at itinapon sa basurahan. Tara na, sabi ko sa doktor. Paglingon ko, tumunog ang electronic voice sa aking isipan. Ding, natukoy na ang landas ng kapalaran ng host ay ganap nang naisulat muli. Bumaba na ang masamang kontrabida. Napatawan na ng parusa ang kontrabidang lalaki. Nalutas na ang krisis sa kwento. Kumpleto na ang revenge mission sa 100%. Inilunsad na ang program para tanggalin ang system. 3, 2, 1. Paalam, host, naway sa sikat ng araw ay magkaroon ka ng tunay na pag-aari sa iyong buhay. Kumislap ang liwanag ng 2 beses, naglaho. Nawala ang maingay na mga komentaryo sa aking isipan. Tumahimik ang mundo, walang spoiler, walang komentaryo. Walang misyon, tanging ang tibok ng puso, matatag at malakas. Naglakad ako sa pasilyo, malinaw ang tunog ng aking sapatos. Sa bawat hakbang, lumalayo ang dilim sa likuran ko. Su Waning, Luming, ang aksidente sa kotse noong nakaraang buhay. Ang pagtataksil sa buhay na ito, lahat ng mga walang kwentang bagay na yon ay naiwan sa likod ng pintong bakal na ito. Itinulak ko ang pintuan ng ospital. Bumuhos ang sikat ng araw. 4 ang mata. Kanina lang ay malamig ang pasilyo, ngayon ay napakainit. Ang mga sasakyan sa kalye, ang mga sigaw ng mga nagtitinda, ang mga busina, ang boses ng mga tao, sumabog sa aking pandinig. Ito ang boses ng sangkatauhan. Buhay at masigasig. Humina ako ng malalim. Walang amoy ng disinfectant. Tanging ang amoy ng mainit na aspalto at ang amoy ng lupa. Ang bango. Humarurot ang makina. Isang pulang-pula at magarbo na sports car. Huminto ang sports car sa gilid ng kalsada, kumakaway sa akin. Sumasalamin ang kotse. 4 ang mata. Bumaba ang bintana. Nakasuot ng sunglases si Ekin Cheng, itim ang buhok, kulot, pulang-pula ang labi. Tinanggal niya ang kanyang sunglases. May ngiti sa kanyang mga mata. Pinababayaan ni Jiang ang isang magandang babae sa ilalim ng araw. Hindi yan ang dapat gawin ng isang Ginoo. Kinatok niya ang manibela. Kumikinang ang brilyanteng bracelet. O baka balak mong magpalipas ng gabi dyan sa loob. Tumawa ako. Tumawa ako ng maluwag. Pasensya na. Binuksan ko ang pintuan ng upuan sa harap at pumasok. Mainit ang leather seat dahil sa sikat ng araw. Nagpaalam lang ako sa nakaraan. Medyo natagalan. Tumagilid si Ekin Cheng para tingnan ako. Tumigil ang kanyang tingin ng ilang segundo. Pagkatapos ay ngumiti siya, ibinalik ang kanyang sunglases. Nasa ayos na ba ang seatbelt? Kung okay na, kumapit ka na. Apak sa gas. Sumugod ang sports car sa daloy ng trapiko. Dumikit ako sa upuan. Humihip ang hangin sa loob ng kotse, ginulo ang aking buhok. Nakakaadik ang bilis. Nagbabalita ang radyo ng pananghalian. Opisyal na nagring sa Hong Kong Stock Exchange ang Jiang Corporation ngayong araw. Tumaas ng 30% ang pagbubukas. Umabot na sa bilyon ang halaga ng merkado. Sinabi ng bagong chairman ng Jiang Corporation, si Emer Jiangchai, na sa hinaharap ay magpopokus sila sa mga bagong enerhiya at artificial na intelihensya. Nilakasan ni Ekin Cheng ang volume. Sumigaw, narinig mo ba, Emer Jiang? Isa ka ng bilyonaryong binata. Sumandal ako sa upuan. Pinagmasdan ang mga tanawin sa labas. Nagniningning ang mga gusali, ang mga dumadaan. Mahusay rin ang pamamalakad ni Chairman Ye. Sumagot ako ng malakas, kahit walang puhunan mula sa pamilya Ye, hindi rin agad makakabangon ang angkan ng Jiang. Huwag kang magbiro. Inindatan ako ni Ekin Cheng habang itinatabi ang kanyang buhok. Sa pagdiriwang ngayong gabi, kailangan mo akong samahan sa unang sayaw. Kung apakan mo ang paa ko, aalisin ko ang aking puhunan. Masusunod, kamahalan. Tumama ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Malinaw na nakikita ang maliliit na himulmol. Buhay, tunay, hindi na isang kontrabida. Hindi na isang kasangkapan. Isa siyang kasosyo, kasama sa laban, at marahil higit pa. Pinakamataas na presyo sa merkado ng sasakyan, malawak na tanawin. Umaagos ang ilog, kumikinang ang tubig. Puno ng pagkabasa ang dibdib ko. Hindi na isang sunod-sunurang alipures, at hindi na rin isang tagapaghiganti na puno ng galit. Ako si Jiangchai, may negosyo, may buhay. May kasosyo. Mahaba pa ang lalakbayin, marahil may unos, pero anong pakialam ko? Nasa kamay ko ang manibela. Kahit saan ako pumunta, maganda ang tanawin. Ipinikit ko ang aking mga mata, dinarama ang haplos ng hangin. Bumubuka ang aking mga labi. Ito na ang bagong buhay.